Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2071 Pagkain ng Pusa. 2071. Bilang karagdagan sa ilang mga tao na pupunta ng sama-sama, sina Yao Xingji, Ji Changgang at iba pang mga tao sa angkan na nag-uusap tungkol sa mga pangyayari ay malinaw na narito upang makita sila. Nandito na si Ye Fan, nakangiting sabi ni Yao Xingji. Nang makita ng isang grupo ng mga tao si Ye Fan, lahat sila ay mukhang komplikado, ang iba ay curious, at ang iba ay medyo hindi sumasang-ayon. Malinaw, nakita ng mga taong ito ang pagganap ni Ye Fan sa Shenlong competition noong nakaraang araw. Ngumiti si Ye Fan at tumanggo kasama ang isang grupo ng mga tao, dahil karamihan sa kanila ay hindi magkakilala, kaya tamad siyang magsalita ng marami. Magandang umaga, Concubine Ye, nakangiting bati ni Hua Xiaoluo kay Ye Fan, na parabang sa wakas ay nakatagpo na siya ng makakausap. Tiningnan ni Ye Fan ang batang babae na nakasuot ng moon-white tunic at nakalawit na nakapusod sa kanyang harapan. Ang cute talaga ng itsura niya kaya napangiti siya at tinapik ang balikat niya. Mukhang hindi magkakilala si Ye Fan, kayo ni Hua Xiaoluo, maganda ang relasyon nila, masayang sabi ni Ji Changgang. Bahagyang namula si Hua Xiaoluo, at pagkatapos ay hindi niya maiwasang tumingin sa mga dumpling sa balikat ni Ye Fan at nagtanong, Ye Consort, ito ba ay isang high-level na halimaw na si Bai Zhu? Kasama ang isang maliit na lalaki. Oo, kung gusto mong sumama sa akin, dadalhin ko itong maliit na bagay, sabi ni Ye Fan. Napaka-cute, nakita ko lang ito sa mga libro, si Bai Zhu ay isang bihirang halimaw. Si Hua Xiaoluo ay mukhang naiinggit. Ye Fan, ang layo ng pupuntahan mo sa Asgard. May dala kang puting cub. Kung may mangyari, natatakot akong hindi mo ito maasikaso. O dapat manatili ka sa clan at hayaang panuurin ito ng iyong pamilya para sa iyo. Fair na, payo ni Yao Xingji. Umiling si Ye Fan, hindi mahalaga, dahil naglakas loob akong kunin ito, natural kong mapangalagaan ito. Isang maikli ang buhok at mahigpit na lalaki na nakasuot ng itim na leather jacket at may dalang itim na bakal na pana ay tumingin kay Ye Fan ng may matalim na mga mata. Bagaman si Bai Zhu ay isang mataas na antas na halimaw na may maliit na bilang, si Bai Zhu, na hindi pa nagsimula ng espiritual na pagsasanay, ay tamad at sakam, at may napakahinang kakayahan sa pagprotekta sa sarili. Kasama ang isang Bai Zhu na hindi nagtanim, kung siya ay nahuli ng ilang halimaw na mahilig sa halimaw. Kung susundin ito ng mga tao, ito ay magiging isang malaking gulo. Sa ligaw, may ilang mga maharlika na gustong ampunan si Bai Zhu bilang isang alagang hayop. Upang makipagkumpetensya para sa isang bihirang Bai Zhu. Hindi kakaunti ang pumapatay at nagnanakawan. Napakadelikado ni Yuan, ngunit ang mga monghe doon ay hindi pala kaibigan. Kung kukunin mo si Bai Ji, malamang na magdulot ito ng kapahamakan. Sabi ng binata. Alam ni Ye Fan na ang taong ito ay si Ren Zhuo, na nanalo sa unang pwesto sa kompetisyon. Madalas daw itong mag-wild kasama ang caravan ng angkan, hindi katakataka na bata at matanda, at mukhang maalam. Ang pana ng batang ito ay tila isang espiritual na kasangkapan din. Bagamat hindi mataas ang grado, ang espiritual na kasangkapan ng pana ay tinatayang bihira. Ang taong ito ay nag-aatubili na ilagay ang busog sa singsing na imbakan, kaya ang pagdadala nito sa kanyang katawan ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa busog. Huwag kang mag-alala, kung talagang may gustong kunin, ako na mismo ang hahawak nito, sabi ni Ye Fan na may bahagyang ngiti. Sa katunayan, medyo nalilito din si Ye Fan. Makatwirang sabihin na ang mga bowl ang malagkit ay magbubukas ng maaga, at ang hari ng dragon ay maaaring kunin ang damong kristal ng dragon sa simula, kaya makikita na ang mga bola ng malagkit ay hindi mahina. Ngunit bakit hindi maramdaman ng Tang Yuan ang pinakamaliit na cultivation base ng mga halimaw? Ang nakakapagtaka pa ay kung bakit ang liit ng dumplings, kinakain ko na, at hindi ko pa nakikitang lumaki. Sa kabutihang palad, si Ye Fan ay may karanasan sa pagpapalaki kay Xiaoluo. Naalala niya noong nasa Antarctic siya, biglang lumaki ang matabang tigre at nakaharang sa pag-atake ng Peking hari. Baka magbago din ang dumpling na ito ng ganito. Gawin mo lahat ng gusto mo. Nakita ni Ren Zhuo na hindi nakinig si Ye Fan sa kanyang payo at tinatamad siyang magsabi ng anuman, kaya't tumalikod siya. Hehe, Ye Fan, hayaan mo akong ipakilala muli sa iyo. Ang dalawang ito ay sina Zhang Sei at Feng Qiming, pareho mo silang mga kaedad, mga kapatid mo sa iisang angkan, sabi muli ni Yao Xingji. Sa mahabang buhok at guwapong hitsura, si Zhang Sei ay nakasuot ng fur coat, na may kaakit-akit na ngiti na nakasabit sa gilid ng kanyang bibig, at may bakas ng pagmamataas sa kanyang mga mata. Si Feng Qiming, sa kabilang banda, ay mukhang maraming mga lumang bayan. Nakasuot siya ng simpleng damit at mukhang simple, at mukha siyang tapat na tao. Pinag-isipan ni Ye Fan na ito ay isang mahabang paglalakbay, at ang relasyon ay hindi dapat masyadong mapurol, kaya't binati niya sila ng nakangiti, Brother Zhang, Brother Feng, kumusta ka na? Tumanggo si Feng Qiming bilang ganting regalo. Kung tutusin, siya ang batang marquis ng mansyon ni Zhen Beihao, at siya rin ang concubine,
kaya napaka-casual na ugali niya sa mga matatandang tulad natin, sarkastikong biro ni Zonsei. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, hindi ba't ang taong ito ay namumulot lang ng mga bagay-bagay? Ano ang masama sa batiin ang iyong sarili? Kahit na may ganoong maliit na tungkulin, maaaring hindi siya maligaya ni Ye Fan, at maaari niyang patayin ang tigang na bundok sa kalagitnaan. Kaya't ngumisi siya at sinabing, kahit sa harap ni Emperor Mingde, hindi ko kailangang magsaluduhan, bakit hindi ko kailangang lumuhod kasama mo? Kung tutuusin, hindi ordinaryo ang pagkatao ko, kaya kung kamustahin kita, makontento ka na. Kung hindi dahil sa pagpapakilala ng matanda, hindi ko rin malalaman kung sino ka. Ikaw, anong sabi mo? Si Zonsei, ang pinuno ng angkan, ay 30 taong gulang. Kung ito ay mas mababa sa ikatlong antas ng Chanson, paano pa ito tinatrato ng ganoong paghamak? Ngumisi si Ye Fan, bakit, mali ba ako? Ako ang Diyos ng tula, ang henyong doktor, ang batang marquis, ang babae, ano ang tungkol sa iyo? Ano ka? Mabahong bata. Nililigawan mo ba si kamatayan? Ang gwapong mukha ni Zonsei biglang nagpakita ng haplos ng bangis. Malakas na umubo si Yao Xingji, tumahimik ka. Magandang araw, anong ingay? Sumimangot din si Ji Changgang at sinabing, Zonsei, Ye Fan, ang pagpunta sa Asgard ay hindi isang larong pambata, kahit na hindi nyo gusto ang isa't isa, huwag mag-delay ng isang malaking kaganapan. Sa sandaling ito, isang bahagyang namamaos na boses ng babae ang dumating. Huwag kang mag-alala, kuya, kung maantala nila ang bagay, tuturuan ko sila ng leksyon. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at nakita ang isang babaeng nakasuot ng kulay abong robo na may puting sutla na scarf at headcloth sa kanyang mukha, na nagpapakita lamang ng isang pares ng mga mata ni Dan Feng, ang lumapit. Hehe, siya nga, ikaw ang baalang manguna at mag-ingat sa iyo. This time, lahat ng juniors mo. Kung hindi, pwede mo akong disiplinahin, sabi ni Ji Changgang. Malamig na sumulyap si Ji Chang kina Ye Fan at Zonsei, at sinabing, dahil dumating na ang lahat, tayo na, mangguna ako, sumunod ka na lang. Natural na walang pagtutol ang karamihan. Nang makita si Ji Chang na nakatayo sa lupa, sumunod silang 5. Bagamat naramdaman ni Ye Fan na medyo mabagal si Yufeng, sa pagkakataong ito ay hindi muna siya makakalakad ng mag-isa, kaya kailangan niyang magtiyaga, at habang naglaba si Yufeng ng dami ng mga medikal na libro. Ang paglipad sa ganitong bilis ay parang paglalaro kay Ye Fan, at hindi ito nakakaapekto sa kanyang pagbabasa at pag-iisip. Lalo pang hinangaan ni Hua Xiaoluo si Ye Fan nang makita niya si Ye Fan na nagbabasa ng libro habang lumilipad. Gayunpaman, nang ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ni Zonsei at ng iba pa, naramdaman nila na si Ye Fan ay masyadong may kakayahang magpanggap, at habang tinitignan niya ito, mas lalong hindi kaaya-aya ang kanyang nararamdaman. Tila upang maabot ang isang mas ligtas na taas, si Ji Chang ay umaakyat sa taas mula pa noong una. Sa ikatlong araw, ang grupo ay nakasakay na sa hangin sa taas na 10,000 metro. Ang nakapalibot na temperatura ay 10-10 degrees sa ibaba ng zero, at kung ang mga monghe ay walang tunay na proteksyon sa katawan, hindi sila makakaligtas sa lahat. Dapat ay umalis na tayo sa ekspedisyon sa lupa ngayon, at sa unahan ay ang mga sinaunang bundok at kagubatan na pinangungunahan ng mga halimaw. Bagamat ang mga halimaw ay karaniwang hindi gumagalaw sa ating taas, dapat kang mag-ingat. Sa kaso ng anumang panganib, huwag mag-alinlangan, harapin ito ng mahinahon, alam mo ba? Sabi ni Ji Chang sa pamamagitan ng voice transmission mula sa harapan. Oo, tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Kumuha si Ye Fan ng isang piraso ng maalog at isinilid ito sa dumplings, nakaramdam ng kawalan ng lakas ng ilang sandali. Sa loob ng 3 araw, kinain ng munting bagay na ito ang lahat ng pagkaing inimbak nito. Kung magpapatuloy ito, may 7 araw pa. Paano ito maisasaayos kung wala itong ipapakain? Nang magkabuhol-buhol si Ye Fan, napansin niya na mukhang hindi maganda sina Hua Xiaoluo at Ren Zhuo sa kanyang paligid, at medyo mahina ang totoong enerhiya na nagpoprotekta sa katawan sa kanilang mga katawan. Girl, ano bang nangyayari sa'yo? Pagod ka na ba? Tanong ni Ye Fan kay Hua Xiaoluo. Nahihiyang tumango si Hua Xiaoluo, ako. Ito ang unang pagkakataon na naglakbay ako sa ganoong kataas na altitude. Sumimangot si Ji Chang sa harapan at sinabing, naging pabaya ako, ang huling beses na naglakbay kaming magkasama ay sa Duotian Realm. At ikaw ay nasa kaharian lamang na humuhubog sa espiritu. Ang paglalakbay sa isang mataas na altitude sa loob ng 3 araw ay talagang ubusin ang iyong tunay na enerhiya. Sa ganitong paraan, bago pumunta ng masyadong malalim sa kagubatan, bumaba tayo at magpahinga ng ilang oras, gumawa ng ilang mga pagsasaayos bago sumugod sa kalsada, at magsikap na lumipad ng direkta sa susunod na 3 araw. Ang pinakadelikadong lugar. Nang marinig ang sinabi ni Ji Chang, parehong nakahinga ng maluwag sina Hua Xiaoluo at Ren Zhuo. Hindi sila kasing galing nilang tatlo, at ang bilis ni Ji Chang ay hindi sila na-accommodate, kaya medyo mahal. Masayang-masaya rin si Ye Fan, hindi siya pagod, ngunit walang pagkain ng pusa, ang dumplings,
kaya gamitin ang pagkakataong ito na manghuli sa kagubatan. Kabanata 2072 Nagbago ang lasa. Pagkatapos ng 2072, grupo ng 6 ay nahulog sa masukal na kagubatan na may nagtataasang sinaunang mga puno, maraming ibon at hayop ang biglang nabalisa. Bagamat nakapunta na si Yefan sa Twilight Forest noong nakaraan, naramdaman niya na ang sinaunang kagubatan ng bundok kung saan siya ay nasa panahong ito ay mas primitive kaysa Twilight, at ang ilan sa mga nakapaligid na puno ay kasing kapal na ng mga haligi. Mag-ehersisyo sa lugar at magpahinga, maaari mong kainin ang 3 gamot na ito. Sabi ni Ji Chang'a, kumuha ng 3 purple at mabangong medicinal pill, at itinapon kina Yefan, Hua Xiaoluo, at Renzuo. Tiningnan ni Yefan ang medicinal pill at nalaman na ito ay mas mahusay kaysa sa medicinal pill na nakita niya dati, ito ay basa-basa at maislan, at may nakatagong liwanag. Mukhang master talaga ng alchemy itong si Ji Chang'a kaya hindi nakakapagtaka na pinahahalagahan siya ng sage. Hindi naman talaga kinailangan ni Yefan na inumin ito, ngunit para maramdaman ang epekto nitong gamot na tableta, ininom pa rin niya ito. Nang siya ay nakaupo nang nakakross ang kanyang mga paa, naramdaman niya na ang kahusayan ng pagsipsip at pagbabagong anyo ng espiritual na enerhiya ay biglang tumaas, at ang likidong gininto angkor sa kanyang dantian ay malinaw na nagpadala ng isang senyales ng kasiyahan. Ang medicinal pill na ito ay mas advanced kaysa sa restorative medicinal pill na ginawa niya noon. Sa pag-iisip tungkol dito, talagang marami siyang nasayang na magagandang materyales sa gamot. Ay! Tumawag si Tang Yuan, dahilan para idilat ni Yefan ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Yefan ang ulo ng maliit na lalaki, tumayo at sinabi, kukuha ako ng makakain niya, at babalik ako mamaya. Sumimangot si Ji Chang'a, ikaw ay isang halimaw na maputi ang balat at hindi ka mamamatay sa gutom. Kung hindi ka magmadali upang mabawi ang iyong tunay na diwa, tumakbo ka upang maghanap ng pagkain para dito. Kung makatagpo ka ng isang makapangyarihang halimaw, maaaring wala akong oras upang iligtas ka. Okay lang, kaya ko naman ang sarili ko. Si Yefan ay masyadong tamad na magsabi ng anuman, kaya kinuha niya ang dumplings at nagmamadaling lumabas sa isang iglap. Bago pa makapag-react si Ji Chang'a, napagtanto niyang nakatakas na si Yefan. Hindi niya maiwasang mabigla sa bilis ni Yefan, ngunit may nakitang galit ang kanyang mga mata, ang mabahong batang ito. Bakit hindi mo sineseryoso ang aking mga salita? Tita Chang'a, I think I'll leave him alone. Ang batang ito ay mayabang at mayabang. Hindi kanya nirerespeto bilang matanda. Kung siya ay namatay dito, siya mismo ang nagdala nito, lahat tayo ay makapagpapatuto, ito ay hindi bagay sa iyo. Tama yan. Tumawa si Zon Sexy. Malamig na sinulyapan ni Ji Chang'a si Zon Sei, at pagkatapos ay tumingin kay Hua Xiaoluo at Renzuo na nagsisikap na makabawi, at bamulong sa kanyang puso, bakit sa pakiramdam mo na si Yefan, na nasa yugto ng pagbuo ng elixir, ay tila hindi napapagod. Matapos tumakbo ng ligaw si Yefan saglit sa kagubatan, wala siyang mahanap na angkop na halimaw. Tang Yuan, ano ang gusto mong kainin, hanapin mo ito, susundan kita, kinuha ni Yefan ang dumpling sa kanyang balikat at itinapon ito sa lupa. Bagamat medyo nag-aatubili si Tang Yuan, tila tamad siyang tumakbo ng mag-isa, ngunit gutom na siya, kaya sumangot na lang siya. Matapos maghanap sa lupa ng ilang sandali, biglang umangat ang kanyang maliit na ulo, at isang kislap ng kinang ang lumitaw sa kanyang maliliit na mata. Ay! Ang dumplings flew palayo, tulad ng isang itim at puting maliit na bola, at jumped out sa isang iglap. Mahigpit na sumunod si Yefan at tumakbo ng mahigit 10 milya. Matapos lumiko sa isang gilid ng burol, isang bangin ang lumitaw sa kanyang harapan. Pagtingin sa ibaba, ang dagat ng hamog ay gumugulong, at ito ay puti. Kung hindi niya ito nakita, hindi malalaman ni Yefan na ang lugar na ito ay napakataas sa antas ng dagat. Ibig mong sabihin, ang gusto mong kainin ay nasa ilalim ng isang ito. Tanong ni Yefan. Ay! Tumanggo si Tang Yuan, pagkatapos ay ibinagsak ang sarili sa balikat ni Yefan at pinunasan ang mukha ni Yefan gamit ang kanyang malambot na tenga. Maliit na bagay, natuto akong kumilos na parang spoiled na bata, alamin natin ito kay Chinger. Ngumiti si Yefan, nagpatawag ng lumilipad na espada, at sumugod si Yuj Ian sa dagat ng mga ulap. Tila lumilipad ito pababa ng 3,000 talampakan. Matapos dumaan sa makapal na hamog, sa wakas ay napansin ni Yefan na tila may plataporma sa ibaba. Ngunit nang tingnan niya ito ng malapitan, natigilan siya. Ang platform na ito ay pabilog sa hugis at itinayo sa isang matibay na cliff old tree at maraming makapal na ritan, na lahat ay binubuo ng ilang matigas na ritan. Isang maputlang gintong hugis itlog na simboryo na may taas na 3 metro at lapad na halos 2 metro ang nakalatag doon na mabigat. Ito pala ay pugad ng ibon. Natamba si Yefan at tumingin sa higanteng itlog, na mas malaki kaysa sa iba. Kaya niya. Hindi napigil ang tumawa at tumawa, nagbago na ako ng panlasa, tumigil sa pagkain ng karne at nagsimulang kumain ng mga itlog. Dahil masyadong makinis ang ibabaw ng itlog, hindi tumayo ang isa sa kanila at direktang gamulong mula sa balat ng itlog. Niyakap ng ayaw ng dumpling ang kabibi, kinakamot at kinakagat,
ngunit ilang pira-piraso lang ng kabibi ang nakagat. Okay, hindi naman ganito, ipagluluto kita, at kakainin ko ng dahan-dahan sa daan. Sabi ni Ye Fan, inilagay ang higanteng itlog sa kanyang storage ring. Nag-isip siya kung ilalagay niya ang higanteng itlog sa singsing na nagpakulong kay Ye Weiyang, iniisip niya kung matatakot ba nito ang babae. Ngunit isipin mo ito, kalimutan mo ito, ang nakakabaliw na ugali ni Ye Weiyang ay hindi pinapayagan na masira ang itlog ng direkta. Inalis ang mga itlog, naramdaman ni Ye Fan na medyo hindi ligtas na manatiling malapit dito. Napakalaking itlog, kung gaano kalaki ang isang halimaw upang ailatag ito, at magiging masama kung ito ay natuklasan. Hindi siya natatakot sa mga halimaw, higit sa lahat dahil mahirap itong harapin, at dahil mayroon siyang sapat na sangkap, hindi na kailangang dagdagan ng mga pagpatay. Ang pagluluto ng itlog na ito ay hindi mahanap ng ilang taong iyon, kaya lumipat si Ye Fan sa ibang direksyon nang siya ay bumalik. Kahit na malaki ang itlog, may paraan si Ye Fan para lutuin ito. Humanap ka lang ng lugar na may tubig, maghukay ng malaking butas at ilagay ang itlog, pagkatapos ay pakuluan ng tubig gamit ang mainit na bato, at matatagalan pa para natural na maluto ang itlog. Pinakamabuting maghanap ng mainit na bukal, ngunit syempre hindi ka magiging maswerte. Hindi nagtagal, huminto si Ye Fan sa tabi ng batis at nagsimulang magluto ayon sa plano. Ang dumplings ay hindi rin idle. Gutom na gutom siya kaya pumunta siya sa batis para manghuli ng ilang isda at hayaang magluto si Ye Fan. Tinitigan ni Ye Fan ang pinakuloang itlog habang kinakain ng inihaw na isda. Sa katunayan, alam niya na maaaring mas mabilis na pumatay ng isa o dalawang hayop, ngunit gusto rin niyang makatikim ng ganoong kalaking itlog. Habang nagluluto ng mga itlog na may kumukulong tubig, biglang napansin ni Ye Fan na may away sa dikalayuan. Ang totoong Yuan turbulence ay kumalat, at nang maramdaman ko ito ay ilang tao mula sa pamilyang Shenlang. Sumimangot si Ye Fan, kinuha ang dumplings at lumipad ng buong daan gamit ang kanyang espada, at nang medyo malayo na siya, sa wakas ay nakita na niya ang eksena sa kanyang harapan. Nakakita ako ng hugis na parang gintong agila, ngunit may lapad ng pakpak na higit sa 100 metro, na natatakpan ng maitim na gininto ang balahibo, ang higanteng ibon na may metal na kinang ay mabangis na nakikipaglaban kay Ji Chang'a at sa iba pa. Saglit na hinawakan ni Ye Fan ang kanyang noo na nahihiya. Hindi na niya kailangang isipin ang tungkol dito para malaman na ito ang inang ibon. Nalaman niyang nawawala ang itlog, ngunit nang lumabas siya para hanapin ito, una niyang nakasalubong si Ji Chang'a at iba pa. Ang ikinagulat ni Ye Fan ay ang mga taong ito ay isang araw na hari at 2 araw na pagpipitagan, na may 2 kaharian na hugis espiritu, ngunit sila ay talagang pinigilan ng higanteng ibong ito. Sinubukan ni Ji Chang'a at ng iba pa na lumipad sa langit, ngunit ang higanteng ibon ay nag-vibrate lamang ng kanyang mga pakpak, at ito ay nagpagulong ng isang marahas na unos, na naging dahilan upang imposible para sa 5 taong ito na patatagin ang kanilang mga katawan sa hangin. Sunod-sunod, ang tunay na diwa ay sumalubong sa higanteng ibon, ngunit ang maitim na gininto ang pakpak sa katawan ng ibon ay kasing lakas ng bakal na baluti, at ang tunay na puwersa ng kakanyahan ay hindi maaaring tumagos dito. Makikita na ang lakas ng pakikipaglaban ng higanteng halimaw na ibong ito ay hindi bababa sa hindi mas mahina kaysa sa antas ng hari. Sabay nating pakawalan si Long Wei. Nagturo si Ji Chang'a sa ilang tao. Lahat ay sumunod, at lahat sila ay Jin Aisang ang kanilang mga kaluluwang dragon. Sa oras na ito, sabay silang nagising, ang mga gintong apoy ay kumikislap sa kanilang mga mata, at ang 5 dragon ay kumalat, tulad ng dragon na umaatungal, na umaalingaw sa mga bundok at kagubatan. Kabanata 2073 Guro 2073. Ang mga ordinaryong halimaw ay natural na natatakot kay Long Wei, at ang kapangyarihan ng 5 dragon ay tumaas ng husto. Jia. Ang malakas na tumili ang higanteng ibon, puno ng marahas na galit, at hindi natakot kay Long Wei. Magpatuloy sa pagsisad, matutulis na kuko na parang bakal na kutsilyo, patungo kay Ji Chang'a ay isang supang. Bakas sa mata ni Ji Chang'a ang gulat, at nagmamadali siyang umiwas. Ang mga matutulis na kuko ay gamulong ng maraming buhangin, alikabok at bato sa lupa. Ang mga pakpak ng higanteng ibon ay pinutol ang isang malaking bilang ng mga halaman tulad ng isang talam, at ang mabibigat na higanteng mga puno ay sunod-sunod na nahulog. Ang mga sinaunang bundok at kagubatan ay magulo, hindi makayanan ng galit ng higanteng ibong ito. Anong klaseng halimaw ito? Paano ito naging napakalakas? Ang kalmadong Feng Qiming ay namutla din sa sandaling ito. Hinawakan ni Ren Zhuo ang isang itim na bakal na busog sa kanyang kamay at bumaril ng gintong arrow na may umiikot na tunay na diwa patungo sa higanteng ibon. Bang! Ang direktang bumagsak ang arrow, ganap na nabigong tumagos sa mga pakpak ng higanteng ibon. Ang mga mata ni Ren Zhuo ay nagpakita ng bakas ng kawalan ng kakayahan at pagkadismaya, ito ay dapat na isang may sapat na gulang na high-level na halimaw, isang gintong agila na may balahibo na bakal. Napakabangis ng halimaw na ito. Sa sandaling ikaw ay naging isang may sapat na gulang, kahit na wala kang karunungan, ito ay mahirap harapin. Minsan nabalitaan ko na may isang barbarian na tribo na tuwirang nilipol ng isang gintong agila na may balahibo na bakal. Ito ay nagpapakita na ang ibong ito ay napakalakas.
Itong bakal na balahibo na gintong agila ay nabuksan na ang katalinuhan nito, at ang cultivation base nito ay malalim. Hindi mo ba napapansin na hinaharangan tayo nito at hindi man lang tayo binibigyan ng pagkakataong umalis? Kinasusuklaman lamang ni Ji Chang'a na hindi siya isang makalangit na hari na magaling sa pakikipaglaban, alam na kung ito ay magpapatuloy ng ganito, ito ay tiyak na hindi mapipigilan, at agad na nag-utos, humihinga kayong lahat. Nang marinig iyon ng lahat, alam nilang gagamit si Ji Chang'a ng ilang espesyal na paraan, kaya mabilis silang umiwas at napabuntong hininga. Matapos iwasan ni Ji Chang'a ang malakas na hangin, mabilis siyang lumipad sa hangin gamit ang kanyang mga pakpak ng dragon, at naglabas ng 3 itim na walnut-sized na bola mula sa kanyang storage bag. Bang bang bang! Itinulak ng True Yuan, 3 sphere ang sumabog, na nagpakalat ng 3 itim na ambon. May bakas ng paghamak sa mga mata ng bakal na balahibo na gintong agila. Sa isang pag-alog ng kanyang mga pakpak, ang kanyang malaking katawan ay lumipad sa himpapawid, at sa pag-ikot sa kalagitnaan ng hangin, ang itim na ambon ay nawasak. Isang hanggal na taong magsasaka. Gusto mong linlanggan ang bathala gamit ang panlilinlang na ito. Ang mga mukha ng 5 tao ay lalong pangit sa isang iglap. Talaga. Ang Iron Feather Golden Eagle na ito ay mayroon ng napakataas na cultivation base. Gayunpaman, dahil naiintindihan niya ang mga salita ng mga tao, mabilis ding nagtanong si Ji Chang'a ng malakas, dumaan lang kami, bakit agresibo kami? Itali si Eugene daw. Malamig na tumugon, dumaan lang. Mga tusong tao na monghe. Sa tingin mo ba napakadaling linlanggan ang bathala na ito? Bago pa makapagtanong ang 5 tao, ang buong katawan ng Iron Feather Golden Eagle ay talagang naglabas ng nakakasilaw na puting gintong kinang. Sa isang iglap, ang bawat balahibo ng gintong agila ay tila natatakpan ng mas matalas na talam, na sobrang lamig sa ilalim ng araw. Nakita ko ang Iron Feather Golden Eagle na lumilipad ng mataas, pagkatapos ay yumuko ang kanyang ulo ay isang supang. Sa pagkakataong ito, ang bilis ng pagsisid ay higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa sa dati, at ang tunog ng paglusob sa hangin ay napakatindi. Boom! Ang gintong agila ay bumagsak sa lupa tulad ng isang malaking meteorite, at ang marahas na hanging astral ay gumulong sa 4 na volume. Hindi nakayanin ng cultivation base ni Hua Xiaoluo na humuhubog sa espiritu ang epekto ng malakas na puwersang ito, at direktang lumipad palabas, nagasgas ng hangin sa hangin, at ang kanyang damit ay nabahira ng pula sa ilang lugar. Si Ji Chang'a, na pinakamalapit sa kanya, at ang 3 pang nagtanim ng langit, ay hindi rin komportable. Gusto nilang lumipad at tumakas, ngunit hindi sila kasing bilis ng gintong agila, at gusto nilang lumaban ngunit hindi makalusot sa depensa ng gintong agila. Ang mas nakakatakot ay ang balahibo ng bakal na gintong agila ay bumagsak sa lupa, at wala itong nagawa sa sarili. Sa pamamagitan ng pag-alog ng mga pakpak nito, matatag itong tumayo sa lupa, at direktang ibinaba ang kanyang walang katulad na matutulis na mga pakpak patungo sa mga tao sa paligid nito. Bang! Bang! Ang hangin ng gang ay nagpatuloy sa pagngangalit, at ang mga natumbang puno sa paligid ay patuloy na pinuputol sa mga seksyon. Si Ji Chang'a at ang iba ay umiwas sa kahihiyan, sinusubukang makatakas sa control area. Ngunit ang kanilang mga katawan ay napakaliit sa harap ng gintong agila, na may mga pakpak na may haba ng pakpak na higit sa 100 metro, at ang isang maliit na bloke ay maaaring maputol ang ruta ng pagtakas ng ilang tao. Ang kanilang mga pag-atake ay hindi epektibo laban sa gintong agila, at ang ginintoang agila ay kailangan lamang na tamaan sila ng isang beses, na maaaring nakamamatay. Kung magpapatuloy ka sa ganito, mamamatay ka. Hua Xiaoluo, Renzuo, humanap ka muna ng pagkakataong tumakbo. Pigilan natin. Utos ni Ji Chang'a. Oo. Agad na tumugon si Renzuo, ang kanyang lakas ay ganap na hindi nakapagbigay ng banta sa gintong agila, at sayang ang pag-iingat nito. Gayunpaman, tiniis ni Hua Xiaoluo ang sakit at umiyak, ngunit hindi pa bumabalik si Ye Concubine. Anong oras na? Magpapakamatay ang batang iyon at iiwanan siya. Galit na sabi ni Ji Chang'a. Ngunit sinabi ni Zhang Sei na may nag-aalalang ekspresyon, tita. Mababa ang kanilang cultivation at hindi makatakbo ng malayo. Tatakbo muna tayo. Manahimik ka. Duwag. Saway ni Ji Chang'a, walang humihila, pwede ka bang tumakas? Mabangis ang mga mata ni Taiyu Golden Eagle, walang sinuman sa inyo ang gustong tumakbo. Kahit anong maglakas loob na hawakan ng Diyos. Kailangan mong mamatay. Nang ipagpapatuloy na ni Taiyu Golden Eagle ang pag-atake, mula sa malayo sa himpapawid, isang malagintong kometa na liwanag na grupo ang biglang tumama dito. Ang nakakatakot na pamimilit na nagmumula sa magaan na grupong ito ay nagparamdam kay Ji Chang'a at sa iba pa na hindi kapanipaniwala. Ito, paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Hua Xiaoluo, ito ang layunin ng espada. Ang mga mata ng bakal na balahibo na gininto ang agila ay nagpakita ng matinding takot, at siya ay nagmamadaling ibinaba ang kanyang mga pakpak, lumingon sa gilid upang maiwasan ito. Ngunit ang nananakot na itim na higanteng espada, na may layuning gininto ang espada, ay kasing bilis ng kidlat. Bang! Ang itim na higanteng espada ay direktang tumagos sa panlabas na gilid ng isang higanteng pakpak ng gintong agila, na sumasabog sa isang butas ng dugo.
Ang mga pakpak ay napakalaki, bagaman ang saklaw ng pag-atake ay malaki, ngunit ang pagnanais na umiwas ng mabilis ay naging problema din, pagkatapos ng lahat, imposibleng umiwas. Gia. Ang bakal na balahibo na gininto ang agila ay sumigaw ng malungkot, at ang sakit ay nakakatakot. Ito ay hindi kailanman natalo sa pamamagitan ng kanyang mga depensa mula noong ito ay nasa hustong gulang. Dahil sa pag-atake ng misteryosong lalaking ito, hindi na ito nang ahas na manatili pa, at agad itong lumipad ng ipihit nito ang ulo at pumipitik, kahit na dumudugo pa ang mga pakpak nito, wala itong pakialam. Nang makita ang Iron Feather Golden Eagle na nagmamadaling umalis, si Ji Chang'e at ang iba pang 5 ay hindi nag-relax. Kinakabahan silang tumingin sa itim na higanteng espada na nakapasok sa lupa. Ang may-ari ng higanteng espadang ito ay higit na nakakatakot kaysa sa gintong agila. Tumingin sila sa langit sa di kalayuan, at nakakita sila ng isang lalaking nakaputi, ngunit medyo malabo. Ang lalaking nakaputi ay natural na Ye Fan. Nagpalit siya ng damit at nagpalit ng mukha. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis niyang inihagis ang isang Dawn Star mula sa malayo. Upang matiyak na napasok ang depensa ng bakal na balahibo ng Golden Eagle, sinadya niyang masira ng 2 beses, at maganda ang epekto. Hindi niya sinasadyang patayin ang malaking ibon, kailangan lang niyang iligtas ang isang tao. Sa katunayan, ang buhay at kamatayan ni Hua Xiaoluo lamang ang inaalala niya. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, naramdaman ng itim na higanteng espada ang tawag mula sa malayo at mabilis na lumipad pabalik. Binawi ni Ye Fan ang kanyang espada at walang balak na magsalita ng anuman sa 5 noong nakaraan, kaya nagkunwari siyang dumaan, tumalikod at umalis. Nang makita ang Swordsman in White na umalis ng ganito, si Ji Chang'e at ang iba pa ay natigilan saglit. Ito, sino ang sagradong taong ito? Sa malayo, maaari talaga siyang tumagos sa depensa ng Iron Feather Golden Eagle. Bulalas ni Feng Qiming. Si Hua Xiaoluo ay bamulong na medyo nabighani, ang aking espada ay nanginginig ngayon. Ang taong iyon ay tila isang Emperor level na sword intent. Ano? Isang Emperor level na sword intent. Paano ito posible, dahil sa mga ninuno ng Xuanyuan, hindi ko pa ito naririnig. Sino ang magsasabing naiintindihan niya ang layunin ng Emperor level na sword? Umiling si Zhang Sei, hindi pumayag. Ngumisi si Hua Xiaoluo, naramdaman niyang hindi siya dapat makaramdam ng mali, ngunit hindi na siya naglakas loob na magsabi pa. Kinaikit ni Ji Chang'e ang kanyang mga mata, medyo naniwala siya sa pahayag ni Hua Xiaoluo, at naalala ang layunin ng espada sa antas ng emperador na pinag-usapan ng mga senior member ng clan. Master, hindi naiintindihan ng mga junior ang mga bagay na ito. Siya mismo ay nalulubog lamang sa mga gamot na table task sa halos buong buhay niya, wala siyang gaanong alam tungkol sa sword intent, at hindi siya nangangahas na magdesisyon, kaya't maaari lamang siyang bumalik at makahanap ng pagkakataong magtanong. Dapat expert na dumaan. Bihira lang tumulong sa atin. Umalis na tayo dali. Kung babalik ang bakal na balahibo na gintong agila, magdudulot ito ng malaking gulo. Sabik na umalis si Zhang Sei. Ngunit kayong concubine. Nag-alinlangan si Hua Xiaoluo. Ye consort Ye. Sino siya? Masyado kang nagmamalasakit sa kanya, hindi ba mas mahalaga tayong 5 kaysa sa kanya? Galit na galit si Zhang Sei. Napabalikwa si Hua Xiaoluo sa takot, na may luha sa kanyang mga mata, hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Mapanganib na hanapin ang batang iyon ngayon. Hindi angkop na manatili dito ng mahabang panahon. Napabuntong hininga si Ji Chang'e, lumipad sa hangin, at ginamit ang True Yuan para hatiin ang 3 bangin patungo sa lupa, na bumubuo ng direksyong arrow. Pagkatapos, sa isang higanteng puno sa tabi nito, may nakaukit na linya ng mga salita, kung makasalubong mo ang isang halimaw, mauna ka, kung nakita mo ang salita, sumunod ka kaagad. Pagkatapos iwan ang mensaheng ito, sinabi ni Ji Chang'e, okay, sige, dahan-dahan muna tayo ng isang araw, at tingnan kung makakasabay niya. Kung hindi niya kayang makipagsabayan, hindi natin tayo masisisi. Delikado. Kabanata 2074 na magnanakaw ng itlog. 2074. Ang 5 ay hindi nang ahas na magantala at mabilis na umalis. Walang pakialam si Ye Fan. Una sa lahat, mabilis siya gamit ang kanyang espada. Gustuhin man niyang humabol o hindi ay walang iba kundi ang gusto niya. Pangalawa, hindi iniisip ni Ye Fan kung gaano kadelikado ang isang tao. Anyway, anong klaseng panganib talaga ang kinakaharap, itong 5 talento ay ang mga bote ng gasolina. Sa katunayan, tulad ng mga ordinaryong tao ay nangangailangan ng mga baril at baril upang harapin ang mga hayop. Ang cultivator ay walang malakas na cultivation base, at mahirap harapin ang mga halimaw na may parehong antas, kahit na mas mahihinang mga halimaw. Ang likas na konstitusyon ng tao ay talagang hindi napakahusay. Nakasalalay sa hirap ng araw pagkatapos ng bukas upang mabuhay sa isang malupit na kapaligiran. Matapos dumating si Ye Fan sa prehistoric world, natutunan din niya ang higit patungkol sa lakas ng mga halimaw. Sa oras na ito, maaari niyang harapin ang gintong agila, ngunit dapat mayroong maraming mas malakas na halimaw, kaya kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili sa pag-iisip.
Habang iniisip ito ni Yefan, bumalik siya sa maliit na ilog kung saan nagmamadali siyang nagpakulo ng mga itlog. Pagtingin sa hukay na matagal nang kumukulo, inaabangan ko ito. Ang ikinagulat ni Yefan ay ang madilim na gininto ang simboryo na ito ay talagang naging apoy na pula pagkatapos ng init. Hindi lamang iyon, ngunit may mga magagandang pattern sa itlog, tulad ng mga dumadaloy na ulap, tulad ng paglubog ng araw sa abot tanaw. Hoy! Napakaganda ng itlog na ito, hoy! Nakakaawa itong kainin, ungol ni Yefan. Si Tang Yuan ay nakalupasay sa lupa, may bakas ng pagdududa sa kanyang maliliit na mata, at tila hindi siya nagmamadaling kumain ng mga itlog. Habang nakaupo si Yefan at binalak na hayaang kumulo ang kumukulong tubig saglit, bigla niyang narinig ang paggalaw ng itlog. Tok tok, tok tok. Biglang nagulat si Yefan at nagmamadaling tumayo. Malapit na mapisa ang itlog na ito. Sinubukan ni Yefan na alamin ang sitwasyon sa loob ng itlog, ngunit sa kanyang pagtataka, ang itlog ay ganap na nakaharang sa kanyang kamalayan. Napakasarap na itlog. Ang malaking gintong agila na iyon ay kayang mangitlog ng napakalakas na itlog. Napakamot ng ulo si Yefan, iniisip na kung malapit nang mapisa ang mga sisiw, hindi ba malupit na lutuin sila? Bagamat ang batas ng kalikasan ay batas ng kalikasan, medyo hindi pa rin mabata si Yefan. Kung pumatay ng mabangis na halimaw, ayos lang. Kung tutusin, medyo inosente ang maliit na sisiw na ito. Sa pag-iisip nito, walang pakialam si Yefan na mainit pa ang itlog, tumalon sa puddle, kinuha ang higanteng itlog, at tumakbo sa tabi ng ilog. Wow! Tumalsik ang tubig. Ang itlog ay unti-unting lumamig bago ito dinala ni Yefan sa pampang. Tang Yuan, kung mayroon ng mga ibon dito, huwag na nating kainin. Hahanapan kita ng ibang karne. Nilingon ni Yefan ang kanyang ulo at sinabi sa maliit na lalaki. Ang mga dumpling ay gumulong sa damuhan, nakahiga doon na nakatitig sa mga itlog, na parang lahat sila ay interesado sa mga itlog. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa at sinabing, bakit, inaabangan mo ang pagpisa ng maliit na ibon sa loob? Habang nagsasalita siya, nakarinig siya ng tunog ng tuktok mula sa loob, at mas mabigat ito kaysa dati. Baalala! Tanging tunog ng pag-crack ng kabibi ang narinig, at ilang kabibi ang nahulog sa lupa. Isang nakakapasong mainit na hangin, na parang ilang daang temperatura, ang bumulwak mula rito. Mabilis na umatras si Yefan, at lumubog ang kanyang puso. Gayun din. Masama, sa ganoong kataas na temperatura sa itlog, makakaligtas ba ang sisiw na ito? Babasagin ko na sana kung alam ko kanina. Gayunpaman, pagkatapos nito, parami ng parami ang mga sirang shell ang nahulog, at kalahati ng mga itlog ay nagsimulang mabasag. Ang mataas na temperatura ay kumalat, at isang pulang-pula na liwanag ang tumaas mula sa itlog patungo sa langit. Chu chu chu. Gitling. Ilang malutong na tawag ng ibon lamang ang narinig, at sa wakas ay ipinakita na ng mga sisiw sa loob ang kanilang tunay na kulay. Ito pala ay isang higanteng, manok, na may taas na 2 metro. Ang mapupulang himulmaw sa buong katawan niya, isang pares ng malarubi na mata, isang gintong pulang tuka, isang bilog na katawan, at isang pares ng maliliit na pakpak na umaalingaw-ngaw, hindi talaga bagay sa matabang katawan na ito. Not to mention flying, feeling ng dambuhalang sisiw na ito, problema kung makalakad man o hindi. Itinagilad ng sisiw ang malaking ulo nito, at sa matingkad na pulang mata, nagkaroon ng kaunting curiosity, ngunit hindi nagtagal, tweet, muli, at naglakad patungo kay Yefan. Hindi napigilan ni Yefan na matuwa nang makita niyang pasuray-suray ito, at umakyat para hawakan ang malambot na tiyan ng sisiw, bata, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba pagkatapos kumukulo ng tubig? Ibinaba ng ibon ang ulo nito at pinunasan si Yefan ng mainit nitong ulo, na may kabaitan sa mga mata nito. Ramdam ni Yefan ang emosyon sa mga mata ng munting ibong ito, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bakit ganito? Medyo katulad ng pagtingin sa kanya ni Fat Tiger noon. Darling! Walang paraan na ituturing siya ng ibong ito bilang isang ina. Hinaplos ni Yefan ang sisiw, at medyo nataranta. Paano niya naisip? Ang ibong ito at ang gintong agila na tumakas ay hindi magkaparehong uri. Magbago man ang kulay ng Amerikana, magbabago rin ba ang kulay ng eyeballs? Nang si Yefan ay nag-iisip kung ano ang gagawin sa sisiw na ito, ang dumpling sa tabi niya ay biglang sumigaw ng aw. Lumingon si Yefan at nakitang nakatingin si Tang Yuan sa langit sa di kalayuan, aw. Patuloy na sumisigaw. Tang Yuan, anong problema? Ano ang nararamdaman mo? Aw. May kaunting pagkabalisa at pagkabalisa sa boses ng dumplings. Nanlumos si Yefan, oy, magaling ka ba sa Tang Yuan? Maaari ka bang makipag-usap sa pamamagitan ng voice transmission? Anong antas ka? Maaari mo ba akong bigyan ng clue? Dahan-daang lumingon si Tang Yuan, na may bakas sa kanyang mga mata. Walang magawa, tila natatalo nitong, tanggang tao. Anong klaseng mata meron ka? Ungol ni Yefan. Habang nagsasalita siya, ang sariling instinct ni Yefan ay nakaramdam din ng kaunting mali. Isang hindi pa naganap na nakakatakot na pamimilit ay nagmula sa malayo. Ito, ano yun? Nakaramdam si Yefan ng panginginig sa buong katawan niya, at may kakaibang bakas ng kaba at pagkabalisa sa kanyang puso.
Ang pamimilit na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pang-aapi na higit pa sa lahat ng naranasan niya. Kahit ano pa si Dharma King Doomsday o Emperor Mingju, hindi sila magkapantay sa harap ng pamimilit na ito. Makalipas ang isang segundo, ang malayong kalangitan ay talagang nasusunog ng mabilis. Ang malaking patong ng ulap ay naaninag sa gintong pula, tulad ng apoy na nagningas sa kalangitan, at ang mga sinag ng liwanag ay nagniningning. Sa isang hininga, nakita ko ang isang espiritong ibon na nagningas na may apoy ng vermilion at naglalabas ng makukulay na sinag ng liwanag, na pumutok sa hangin. Ang ibon ay kasing ganda ng dugo, na may mahabang kulay na balahibo sa tuktok at buntot. Bagamat hindi ito kasing laki ng balahibong bakal na gininto ang agila na nakita ko ngayon, ang nagliliyab na apoy na nagningas sa buong katawan nito ay higit sa doble ng laki ng gintong agila. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pamimilit na ito, natatakot ako na kahit 100 o 1,000 gintong agila na may balahibong bakal ay hindi maihahambing. Phoenix. O si Suzuko. Si Yefan ay nakatitig ng walang laman sa malaking lalaking ito na mukhang isang maalamat na ibon, at pumunta sa langit, ang kanyang puso ay lumalakas. Nakita niya si Luo, kaya naniniwala rin siya na maaaring umiiral pa rin ang iba pang mga divine beast, ngunit lahat ng ito ay nangyari ng biglaan. Ngayon ko lang naisip, makakatagpo ba ako ng mas malakas na halimaw, napakabilis nito. Ang mga inapo ng Shenlong clan ay bumagsak hanggang ngayon, nang ahas na nakawin ang anak ng Diyos, at mamatay. Isang galit na divine sense ang pumasok sa isip ni Yefan, at ang banal na ibon ang nagsalita. Biglang bumalik sa katinuan si Yefan at nataranta, ito ang iyong itlog. Hindi. Ito. Si Yefan ay halos samuka ng dugo, at pagkatapos ay napagtanto niya na ang itlog na ito ay hindi talaga. Hindi ang gintong agila na may balahibo na bakal, kundi ang ibon na napakatapang at nagnakaw ng itlog ng dakilang Diyos na ito. Sinabi niya kung bakit ang malaking pabo na ito ay hindi kamukha ng gintong agila. Damn it! Sa pagkakataong ito, napagbintangan akong magnanakaw ng itlog. Bagamat ninakaw ko ang mga itlog, hindi ko ninakaw ang mga itlog ng dakilang Diyos na ito. Kabanata 2075 Nakakahiya. 2075. Ang banal na ibong ito ay hindi man lang nag-abalang makinig sa paliwanag ni Yefan. Ilang daang metro sa himpapawid, isang pares ng kulay dugo na malahiyas na mata ang kumislap na may sinag ng pulang apoy. Sa isang iglap, naramdaman ni Yefan na ang fire spirit energy sa paligid ng kanyang katawan ay namumuo sa napakabilis na bilis. Oops! Dahil sa fighting instinct ni Yefan, ginawa niya ang lahat sa isang iglap ng walang pag-aalinlangan. Triple disintegration. Pagkawatak-watik ng layunin ng espada. Matinding sword intent. Ang layunin ng gintong likidong espada ay lumabas, na bumubuo ng isang makapal na gintong kalasag sa paligid ng katawan ni Yefan. Kasabay nito, ang isang sinag ng apoy na tumataas sa langit ay direktang nilamon si Yefan. Ang nakakatakot na mataas na temperatura ay talagang sumisingaw sa likidong sword intent ni Yefan, at ang kalasag ay tumagal lamang ng ilang ikasampu ng isang segundo bago ito bumagsak. Napasigaw si Yefan sa sakit sa haligi ng apoy, lumalaban sa pamamagitan ng pagkawatak-watik at dugo ng dragon, ngunit nararamdaman pa rin niya na ang kanyang balat at laman ay mabilis na na-carbonize. Kung hindi niya pinakawala ng triple disintegration sa oras, at pagkatapos ay ginamit ang sword intent para labanan ang maraming pinsala, tuluyan na siyang mawawala sa pagkakataong ito. Ang ganitong uri ng nakamamatay na kapangyarihan, kahit na ipagsapalaran ni Yefan ang paggamit ng double sword intent para maghiwa-hiwalay, at alisin ang fighting power ng Su Wexen, hindi ito makakatulong. Ito ay hindi isang antas ng kompetisyon sa lahat, ngunit isang uri ng pagpapahirap. Sa kabutihang palad, ang banal na ibon ay tila naisip lamang na ang gayong pagkilos ay maaaring pumatay kay Yefan sa ilang segundo, kaya hindi ito nagpatuloy sa pag-atake. Matapos mawala ang flame beam, ang katawan ni Yefan ay nasunog na itim, at siya ay nahulog sa lupa na halos patay, na may puting usok sa kanyang katawan. Naramdaman ni Yefan na malapit nang maluto ang kanyang mga laman loob, mas mabuti ang buhay kaysa kamatayan, at hindi man lang niya mapanatili ang kanyang pagkawatak-watak. Umaasa lamang sa dugo ng dragon. Ang ganitong uri ng desperasyon ng walang pagtutol. Napagtanto ni Yefan kung gaano siya kaliit sa sinaunang mundo. Ang susi ay ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis, wala siyang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Ano ang dapat kong gawin? Naramdaman ni Yefan na sa sandaling ito, siya ay malapit na sa kamatayan. Hindi itinuloy ng Divine Bird ang pagpatay kay Yefan, ngunit nang makita nito ang eksena ngayon, isang kahina-hinalang tingin ang lumitaw sa mga mata nito. Sa paglipad pababa sa lupa, ang banal na ibon ay mabilis na lumamig ng apoy, nang hindi nasusunog ang anumang damo o puno. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga apoy pagkatapos ng pagbaba ng temperatura ay talagang naging sanhi ng mabilis na paglaki ng mga damo na nasunog lamang ng haligi ng apoy ng ilang berdeng dahon at malambot na mga shoots. Bumagsak si Yefan sa lupa, nakatingin sa berdeng damo sa kanyang harapan, labis na nabigla. Ang apoy nito ay maaaring sirain ang buhay at buhayin ang buhay. Pagkatapos ng kamatayan, may bagong buhay. Ito ang tunay na muling pagsilang mula sa abo.
Tinatanaw ng malaking banal na ibon si Yefan, at kasabay nito ay napansin ang mga dumplings na hindi niya napansin ngayon. Aw! Aw! Tumigil siya sa pagtawag, ang kanyang mga mata ay labis na balisa. Ikaw ba? Ang ibon ay tumingin ng mabuti sa ilang sandali, at tila nakilala ang mga dumplings. Ay! Si Tang Yuan ay nagsalita sa kanyang sariling wika. Hindi nakakagulat na alam niya ang pamamaraan ni Chiyo, kaya ito ang taong hinihintay mo. Ngunit kahit na mamagitan ka para sa kanya, hindi hahayaan ng Diyos na ito ang magnanakaw na nagnakaw ng aking anak. Hindi mo akalain na, sa itsura mo ngayon, mapoprotektahan ko pa ba ang batang ito? Aw, Si Tang Yuan ay nababalisa at patuloy na nagpapaliwanag doon. Hindi ito maintindihan ni Yefan, dahil ang banal na ibon at Tang Yuan ay halatang hindi nagsasalita sa wika ng tao. Naririnig lamang ni Yefan ang malambing na huni ng banal na ibon, tulad ng chimes at drums. Gayunpaman, ang nakapagpakilos kay Yefan ay hindi man lang pinansin ni Tang Yuan na siya ay nadulas, ngunit nakikipagnegosasyon para sa kanya. Kahit na hindi niya alam ang pag-uusap ng ibon at ng oso, nararamdaman ni Yefan na ipinapaliwanag ito ni Tang Yuan para sa kanya. Napakaraming pagkain ngayon, hindi ito walang kabuluhan. Bakal na balahibo na gintong agila. Pagkatapos makinig sa paliwanag ng mga dumplings, malalim na nag-isip si Shenyao, kaya nga. Kamakailan lang, dumaan ang Diyos na ito sa kontinenteng ito, at libo-libong ibon ang bumisita. Napabayan ako sandali, at sinamantala ito ng masamang hayop. Ngunit, gayunpaman, dapat kang maging ignorante sa Diyos na ito, malinaw na kakainin mo ang anak ng Diyos na ito. Kung hindi dahil sa Diyos na ito, paano mo ako pakakawalan? Malakas na umiling si Tang Yuan, at nagmamadaling tumakbo pabalik-balik sa tabi ng hukay at ilog. Habang tumatakbo, ipinaliwanag niya ng, ouch, na si Yefan ang nagkusa na humiling na huwag kumain ng itlog ngayon lang. Matapos marinig ito, medyo hindi makapaniwala si Shenyao, ikaw ang pinakamatakaw na kumakain, handa ka bang sumuko? Malinaw na naaalala ng Diyos na ito na kung si Chiyu ay hindi masyadong marunong, baka gusto mo pang kainin ng Diyos na ito. Aw! Nagpakita si Tang Yuan ng napaka-inosente na ekspresyon, tumawag ng agrabyado, at umiling-iling upang ipahiwatig na talagang walang ganoong bagay. Sa sandaling ito, ang matabang batang ibon ay lumakad palapit kay Yefan, nagpakpak ng isang pares ng maliliit na pakpak, at huni sa banal na ibon gamit ang isang chirp-chirp. Pagkatapos ay naglagay siya ng poster na sinusubukang protektahan si Yefan, ang kanyang mga mata ay mabangis, siya ay nagbuka ng isang pares ng maliliit na pakpak, at ang kanyang sigaw ay naging isang, na tunog. Nakahiga si Yefan sa lupa, hindi makagalaw, nang makita niyang pinuprotektahan din siya ng mga ibon, at medyo mainit ang puso ko. Ako. Hindi ko inaasahan na sa pinakamapanganib na sandali, kailangan kong umasa sa isang malaking pabo at isang pulang panda para sa proteksyon. Nang makita ang sarili niyang anak, malinaw na nagpakita ang mga mata ni Shenyao ng mainit at mabait na kulay. Ngunit nang marinig at makita ang lahat ng ito, walang magawang umiling si Shenyao, "Uto anak, ako ang iyong ina." Bilang. Nagsalita siya, nagluwa ito ng apoy at binalot ang lahat ng sirang balat ng itlog, natunaw sa isang gintong pulang likido sa hangin, at lahat ay damaloy sa mga sisiw. Ang sisiw ay binalot ng gintong likido mula sa natunaw na balat ng itlog at mabilis itong hinigop. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbago ang katawan sa bilis na nakikita ng mata. Kahit na ang katawan ay bilog pa, ang mga balahibo ay nagsisimulang hamaba at nagiging mas may kantab at pasikat. Sa ulo at buntot, nagsimulang tumubo ang mahahabang kulay na mapupungay na balahibo, at nagsimulang mag-apoy ang apoy sa buong katawan. Kumurap-kurap ang sisiw, at tila maraming naintindihan sa isang iglap, lumipad ng 2 beses, ngunit nabigong lumipad, torpe sa lupa lumiko. Ang banal na ibon ay malumanay na binalot ng apoy sa paligid ng kanyang anak at ipinadala ito sa kanyang likuran. Mga inapo ng angkan ng Shenlong, ano ang iyong pangalan? Ang banal na ibon ay muling nagpalaganap ng kamalayan. Naramdaman ni Yefan na mahirap para sa kanya na ibuka ang kanyang bibig para magsalita, kaya't nakatugon lamang siya sa kanyang banal na kahulugan, Yefan. Dahil ang anak ng Diyos na ito ay nagmamakaawa para sa iyo, ang Diyos na ito ay maniniwala sa iyo sa pagkakataong ito at patatawarin ka. Ngayon lang kita nakita bilang Chiyo. Ang pintuan ng Dharma, at tulad ni Jishuan Yuan ay naiintindihan ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Ang dalawang iyon ay ang nangungunang mga henyo sa hindi mabilang na mga henyo sa mga inapo ng dragon. Ito ay bihira para sa iyo na magkaroon ng kanilang natatanging mga kasanayan sa parehong oras. Gayunpaman, kahit na ikaw ay nakakahiya na silang dalawa ang pinakahuling sekreto, ngunit hindi nila naiintindihan ang kakanyahan nito. Mapait na ngumiti si Yefan sa kanyang puso, siya ay wala pang 30 taong gulang, hindi pa ba niya unti-unti itong natatanto? Oh, ikaw, wala pang 30 years old. Nabasa ng Divine Bird ang iniisip ni Yefan, at sa wakas ay nagkaroon ng ilang sorpresa. Sa ganitong paraan, bihira. Sabi ni Divine Bird, nagbuga ng isang subaw ng apoy, na bumagsak kay Yefan. Nababaliw na si Yefan, dahil ba ito sa takot niyang maghiganti siya sa hinaharap, at hinding-hindi siya magdurusa sa huli.
Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan niya na ang apoy ay hindi nakamamatay, ngunit napakabanayad, tulad ng isang ulan ng ulan, moisturizing sa kanyang katawan. Ang katawan ni Yefan ay muling nabuhay sa napakabilis na bilis, ang itim na patay na balat ay nalaglag, at ang buhok ay tumubo. Maayos na naman ang buong katawan. Kabanata 2076 na Sanhi at Bunga. 2076. Tumayo si Yefan at nahihiyang kinuha ang kanyang damit para isuot. Sa kabutihang palad, salamat sa magandang kalidad ng storage ring na ginawa ni Chu Yunyao, kung hindi, tinatayang mawawala na ang ordinaryong storage ring. Iyon. Lumingon si Yefan at ngumiti ng pilit, ikaw ba? Ang Suzaku mula sa alamat. Ang Diyos na ito ay talagang mula sa angkan ng Suzaku, ngunit hindi ito isang alamat. Medyo nalungkot si Suzaku. Oh, nagmamadaling tumanggo si Yefan, hindi ko talaga maintindihan, hehe. Don't mind. Talagang hindi niya kayang pukawin ang dakilang Diyos na ito, at siya ay masyadong makapangyarihan. Pang-adultong hayop ba ito? Ang punto ay, sa pakikinig dito, mayroong higit sa isang vermilion bird, ito ba ay isang lahi? Nga pala, alam mo pa ba ang tungkol kay Chiyo at Emperor Xuanyuan? Nakipag-away ka na ba sa kanila? At itong dumpling? Nako, itong si Baizu lang, ano ang sitwasyon? Naramdaman ni Yefan na napakaraming tanong niya at gustong magtanong ng malinaw. Ang Diyos na ito ay hindi interesado na sagutin ang iyong mga katanungan. Nandito ako sa iyo ngayon, at nakabuo na ako ng isang karma na relasyon. Kung may dahilan, magkakaroon ng epekto, at ang resulta ay magkakaroon ng sarili nitong kabutihan at kasamaan. Hindi ito ang gusto ng Diyos. Sabi ni Suzaku, ayokong magtagal, ay vibrate ang mga pakpak ko, at sa isang kisap mata, sumugod ako sa langit. Sa isang iglap, tulad ng isang umaagos na paglubog ng araw, mabilis itong nawala sa langit. Ang maliit na Suzaku, na nakaupo sa likod ng kanyang ina, ay tumingin kay Yefan bago umalis, halatang nag-aatubili na humiwalay. Ngunit hindi ito namalayan ni Yefan, dahil siya ay natulala na ako sa sandaling ito, at nabigla ako sa bilis na ito. Sa sobrang laki ng katawan nito, nakakatakot pa rin ang bilis nito. Maaari kayang lumaban sina Chiyo at Emperor Xuanyuan laban sa isang divine beast. Sinabi nito na hindi nito nauunawaan ang asensya ng kakaibang kakayahan ng dalawang tao, at kamakailan lamang ay napagtanto ni Yefan ang ilang problema sa layunin ng espada sa antas ng emperador. Ngunit ang pagkawatak-watek. Naramdaman niyang naiintindihan niya ito ng gusto, at pinalawig niya ito hanggang sa pagkakawatak-watek ng layunin ng espada. Hinawakan ang kanyang ulo, nakaramdam ng kaunting panlulumo si Yefan, ano ang problema? Aray! Ay! Naghiyawan ang mga dumpling at pinulot ang natirang buto ng isda. Ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at ngumiti, kamamatay lang ko, kaya gusto mo akong maghanap ng pagkain. Gayunpaman, sinabi lang ni Yefan, nakipag-ayos at namagitan si Tang Yuan para sa kanya ngayon, at ang pagkakaibigang ito ay nagpakilos pa rin sa kanya. Inabot ni Yefan para kunin ang dumplings, tumingin si Yefan sa direksyon kung saan nawala si Suzaku, at sinabing, salamat. Ang pangungusap na ito, natural, ay para sa maliit na Suzaku, syempre, mas gusto ni Yefan na tawagan itong malaking pabo. Bagamat ang kalahati nito ay ginawa ng kanyang sarili, ang mabubuting tao ay may magagandang gantimpala, ngunit sa huli, siya rin ay nagnakaw ng mga itlog. Kahit na may pagkakataon na makita kang muli sa hinaharap, laging tatandaan ni Yefan na ito ang kanyang sariling tagapagligtas. Nang tumalikod na lang si Yefan at magpapatuloy na sana sa paghahanap sa halimaw, bigla niyang nakita na talagang lumiwanag ang malayong lugar. Isang sinag ng liwanag. Anong sitwasyon? Bagamat ito ay isang iglap lamang, naramdaman ni Yefan na ito ang haligi ng apoy na pinakawalan ni Suzaku. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, may nahulaan si Yefan, kaya direktang kinuha niya ang dumplings, at lumipad si Eujian. Gamit ang espadang ito, nalaman ni Yefan na ang kanyang katawan ay tila mas magaan kaysa dati, at pagkatapos ng maingat na pakiramdam, totoo na ang kabuuan ay bumuti. Tila. Ang Suzaku na ito ay ginagamit upang pagalingin ang kanyang apoy, at mayroon din itong tiyak na, nakapagpapalusog, na epekto. Hindi ko alam kung ang pagsunog nito ng ilang beses ay magpapalakas pa nito, ngunit may isip lang ito ni Yefan. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, isa itong blessing in disguise. Malamang, mas madaling maghiwa-hiwalay gamit ang double sword intent. Pagkatapos maghanap ng ilang minuto, sa wakas ay nakita ni Yefan na may malaking, black hole, sa sinaunang kagubatan ng bundok sa unahan. Sa gitna ng nasunog na lugar na ito, mayroong isang higanteng ibon na pinaso na itim, at ang hugis nito ay malabo na makikita. Hindi mo na kailangang isipin ito, alam mo, ito ang balahibong bakal na gintong agila, na napatay sa ilang segundo. Maiintindihan ni Yefan ang taong ito, at tinatayang ang pagkain ng anak ni Suzaku ay lubos na mapapabuti nito. Ang paglilinang ay likas na laban sa kalangitan, at ang mga halimaw ay makapangyarihan sa lahat at ng ahas na makipagsapalaran. Sayang at hindi maganda ang hangin para sa kargamento na ito. Sa palagay ko orihinal na gusto kong hintayin si Suzaku na lumayo ng kaunti, at pagkatapos ay kainin ang itlog na ito upang maging mas ligtas.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos itago ang mga itlog at lagyan ng layer ng pintura, ng kusa, ninakaw ni Yefan at Tang Yuan ang mga itlog. Sila. Lumapag sa tabi ng katawan ng gintong agila, nagkaroon ng ideya si Yefan at naglabas ng espada, direktang nilaslas ng espada. Ang mga gintong inukit na inihaw sa apoy ay binubuksan, at lahat sila ay niluto sa loob. Sok-sok, coke ang labas at malambot ang loob, glutinous rice balls, mabango ba? Suzaku brand barbecue, hindi mo ba nasubukan? Tumawa si Yefan. Who cares about the glutinous rice balls? Hindi ko na napigilan, at lumipad, tumalon sa isang piraso ng karne at nagsimulang kumagat. Umakyat si Yefan para maghiwa ng isang piraso at tinikman ito, medyo malansa, ngunit natural na pareho ang laro. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangan manghuli o mag-barbecue, naghiwa lang ako ng maraming inukit na karne, sapat na para kumain ng dumplings ng ilang araw. Pagkatapos mag-impake, bumalik si Yefan sa lugar kung saan siya tumuloy, at nang makita niya ang direksyong arrow at ang mga salitang naiwan, hindi niya maiwasang mapangiti. Talagang hindi siya interesadong sumama sa kanila, ngunit hindi niya ito lubos na kilala nang pumunta sila sa Asgard Palace, at kung iisipin nilang patay na sila, at bumalik ang balita, mag-aalala sina Su Qingzhou at Xu Yunyao. Pagkatapos, sa pag-iisip tungkol dito, nagpasya na lang si Yefan He na sumunod at magtago ng sabay. Gayunpaman, mabilis siyang lumipad, nakakahabol siya anumang oras na gusto niya, nagagawa niyang panatilihin ang kanyang distansya sa gitna ng daan, at nakakapagbasa siya ng mga libro ng mag-isa. Pagdating mo sa Asgard Palace, maaari mo siyang sundan at sabay na pumasok. Sa lakas ng kakaunting taong ito, hindi niya mahanap ang sarili na sumusunod sa kanila. Sa lahat ng paraan, hindi nagtagal ay napansin ni Yefan ang 5 tao sa harapan niya. Hindi na niya ito sinundan, at nanatili ang kanyang distansya ayon sa plano. Sa panahong ito, nagbasa siya ng mga medikal na libro, nag-isip tungkol sa layunin ng Taebaek sa antas ng emperador at pagkawatak-watek, na lubos na kasiya siya. Makalipas ang ilang araw, ibinaba na rin ng 5 tao ang taas ng flight dahil nasa labas sila ng delikadong lugar. Hindi gaanong naramdaman ni Ji Chang'a at ng iba pa ang pagkaantala ni Yefan sa pag-follow up. Tanging si Hua Xiaoluo lamang ang nasa mababang mood at lihim na pinunasan ang kanyang mga luha ng ilang beses, na hindi inaasahan ni Yefan. Nalaman ni Yefan na nakapasok siya sa hangganan ng 36 na kuweba at paraiso, at medyo interesado siyang tuklasin ang lahat. Ito ay tinatawag na paraiso ng langit, at ito ay may katuturan. Ang espiritual na enerhiya dito ay partikular na malakas, at ang tanawin ay maganda. Halos lahat ay mga engkanto na bundok na napapaligiran ng mga ulap at ambon, at ang umaagos na mga batis ng bundok ay paikat-ikot sa kanila. Mayroon ding ilang simple at eleganteng mga palengke at nayon sa gitna. Ang mga taong naninirahan dito ay pawang mga magsasaka, at kakaunti ang mga mortal na lumilitaw. Naramdaman ni Yefan na tila ito ang sinaunang mundo ng engkanto sa mundo, ngunit mas malawak ang lugar at lahat ng aspeto ay na-upgrade. Habang nasa biyahe, biglang napagtanto ni Yefan na huminto ang 5 tao sa unahan. Hindi niya maiwasang matigilan, tahimik na nagmamasid mula sa malayo, at nalaman na may 2 monghe na nakasuot ng lilang damit na humaharang sa daan ng 5 tao. Kabanata 2077, Ambush. 2077. Ang 2 cultivator na ito ay parehong heavenly venerate. Bagamat karaniwan ang mga ito sa Honghuang, maliwanag na mayroon silang ilang background. Nag-alinlangan si Yefan na pumunta at tingnan, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, kung talagang nakakagulo, kung gusto niyang iligtas ang mga tao, hindi niya siya masundan, kung hindi, madali itong malantad. Mas magandang tignan ito mula sa malayong ganito, kung may mangyari, madaling lampasan. Sino ang darating? Huminto at nagtanong ang isang magsasaka na may manipis na damit na kulay lila. Medyo natarante si Ji Chang'a, at lumapit siya para ipahiwatig na ang 4 na tao sa likod niya ay hindi na kailangang magsalita, at hayaan siyang harapin ito. Kami ang angkan ng Shenlong, at kami ay inanyayahan sa Asgard upang makinig sa pangangaral. Sino ang 2 monghe? Mga tao ng Shenlong. Angkan. May token ka ba na magpapatunay? Nang makita ang Jade na anteng-anteng, ang 2 monghe na nakasuot ng kulay ube ay mukhang magalang at nagmamadaling yumukod ang kanilang mga kamay. Ang lakas ng angkan ay kinikilala sa buong kontinente. Pagkatapos ng lahat, ang background ay naruroon, at ang mga ordinaryong monghe ay hindi sasalungat sa angkan kung ito ay hindi kinakailangan. Pasensya na po. Sa mga pambihirang panahon na ito, kung hindi natin makikita ang tanda, hindi maiiwasang magkaroon tayo ng ilang mga pagdududa. Ang pangalan ko ay Ziki, at ito ang aking nakababatang kapatid na si Ziking. Ang aking guro, ang ninuno ni Zishuan, ay tiyak na narinig ko ito, pagmamalaki ng magsasaka na payat ang mukha. Bagamat hindi ito alam ng ilan, si Ji Chang'a ay may kaalaman pa rin. Ito pala ay si Zwoman, isang mataas na ranggo na alagad ng ninuno na si Zishuan, isang malakas na tao sa banal na kaharian, nang ahas na magtanong kung bakit niya tayo pinahinto. Sinabi ni Ziking na may payat na mata sa gilid, hindi namin sinasadyang harangin ang mga miyembro ng Shenlong clan, sa harapan lang. Ito ang hangganan ng Red Lotus Gate.
Kinubkob ng aming Purple Fire Gate ang Red Lotus Gate, at mayroong napakaraming magic sa harap nito, na lubhang mapanganib. Kaya binabantayan natin dito para hindi makapasok ang iba at magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Nang marinig ito ni Ji Chang'a, napagtanto niya kaagad na ito ay isang labanan sa pagitan ng mga sekta sa langit at paraiso. Ang ganitong bagay ay karaniwan na dito. May malalakas at mahihinang tao sa banal na kaharian. Ang malalakas ay maaaring sumikop sa isang magandang kuweba, magtatag ng isang sekta, at ang mahihina ay aalisin at aalisin. Walang maraming mga sekta na maaaring mabuhay sa langit na pinagpalang lupain, dahil maraming mga banal na kapangyarihan ng kaharian ang hindi handang manatili sa isang lugar sa lahat ng oras. Sa kanilang pag-alis, kung ang mga disipulo at apo na ito ay hindi mapanatili ang kanilang mana, ang natural na sekta ay mawawala. Iilan lamang ang mga sekta na umiiral sa libu-libong taon sa pinagpalang lupain, na nagpapakita kung gaano kalupit at kahigpit ang kompetisyon dito. So ayun nga, then thank you to for telling us, we will bypass this place. Si Ji Chang'a ay natural na hindi magtatanong ng mga tanong na ito, ang kaligtasan ang pinakamahalagang bagay. Matapos magbigay ng magiliw na saludo ang dalawang panig, pinangunahan ni Ji Chang'a ang isang tao na mag-bypass at magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Si Ye Fan sa di kalayuan ay hindi narinig ang kanilang sinabi, nakita lamang nilang inilabas ang Divine Dragon Jade Talisman, at pagkatapos ay umalis. Ito ba ay upang kunin ang Jade Talisman at irehistro ito? Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, hindi naman ito delikado, kaya nagtanong pa rin siya ng malinaw, baka makapunta sila sa Asgard kapag nakuha na nila ito, ngunit hindi siya makapasok dahil sa kakulangan ng mga hakbang. Binawi ni Ye Fan ang lumilipad na espada, nagbago sa estado ng hangin, at patuloy na lumipad pasulong. Oo naman, agad na pinigilan ni Zichi at Ziching si Ye Fan. Sino ang darating? Tanong ulit ni Zichi. Nagmamadaling nagpakilala si Ye Fan, at pagkatapos ay kinuha ang Jade Talisman at inalog ito. Ikaw rin ang kinatawan ng pamilyang Shenlong. Kanina lang may grupo ng mga tao, bakit hindi ka sumama sa grupo ng mga tao ngayon? Kakaibang tanong ni Ziching. May nakasalubong ako sa daan, at hinahabol ko, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nagkatinginan ang dalawa ni The Woman, ngunit hindi nila makita ang lakas ni Ye Fan, pagkatapos ng lahat, may nakatagong dragon trick. Ngunit sa pangkalahatan, ang mga maaaring pumunta sa Asgard ay ang mga elite ng angkan, at hindi sila dapat maging mahina. Alinsunod sa ideya na huwag gumawa ng mga sanga sa labas ng pagdiriwang, ikanaway ni Zichi ang kanyang kamay, pumunta ka, lumibot ka, hindi ka makapasok sa harapan. Nang marinig ito ni Ye Fan, natural na gusto niyang magtanong, ano ang mga hindi inaasahang pakinabang kung hindi sila magkakasama. Like anong baby ang hinahanap nila? Sinong mag-aakala na nang marinig nila na iyon ay ang Purple Fire Gate, kinubkob nila ang isang lalaking tinatawag na Red Lotus Gate. Si Ye Fan ay natural na hindi interesado sa ganitong uri ng bagay, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay, at lumipad patungo sa direksyon ni Ji Chang'a at ng iba pa. Ngunit sa hindi kalayuan, ang mga dumpling sa balikat ni Ye Fan, na natutulog, ay biglang nagising. Ay! Kinamot ni Tang Yuan ang kanyang mga kuko, umakyat sa ibabaw ng ulo ni Ye Fan, at sinampal ang ulo ni Ye Fan gamit ang kanyang mataba na palad. Dumplings! Bakit mo ako hinahampas? Hinawakan ni Ye Fan ang maliit na bagay at pinaharap ito sa kanya, inabot at sinundot ang mabalahibong bilog na tiyan nito, maniwala ka man o hindi nabugbog kita. Napabuga talaga ako ng hangin. Ito ay isang pamilyar at hindi pamilyar na aura, ngunit hindi ito tao. Ito, paano ito posible? Biglang tumingin sa ibaba si Ye Fan, at nakita ang isang gintong asul na guhit na lumilipad mula sa mga bundok at kagubatan sa di kalayuan. May kulay na mahabang figure. Isa itong dragon na may dalawang pilak na sungay sa ulo, asul gintong kaliskis sa buong katawan, 4 na paa at 4 na kuko, at may haba na 50 o 60 metro. Isa itong napakagandang dragon. Tama yan. Kahit na ito ay mas masahol pa kaysa sa banal na dragon na naisip ni Ye Fan na tinatanaw ang lahat ng nabubuhay na nilalang, ito ay talagang isang dragon. Ang susi ay, halatang lumilipad ang dragon na ito patungo sa kanya. Sa pares ng malasipiro na mga mata ng dragon, may kagalakan at pananibik. Natigilan si Ye Fan sa isang iglap, at ang kanyang mga mata ay namumula sa pula. Lumabas na ang dragon. Huwag palampasin ang pagkakataon. Kung paanong ang puso ni Ye Fan ay nabaliw at ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang paniwala, 3 tao na nakasuot ng damit ang lumipad mula sa kagubatan. Ang monghe na naka-purple robe. Ang 3 monghe na ito ay talagang mayroong 2 heavenly kings at 1 heavenly emperor. Napaka-decisive ng 3 tao na matagal nang naambush. Ang 2 makalangit na hari ay naghagis ng 2 parang tinak na tanikala ng espiritual na mga sandata, at direktang sinunggaban nila ang dragon sa kalangitan. Ang mga tinak sa kadena ay direktang tumusok sa kaliskis ng dragon, ang dragon ay marahas na namilipit sa gitna ng hangin sa sakit, at ang dugo ay tumalsik. Umuungol. Gitling. Ang Celestial Emperor Cultivator ay may hawak na mahabang espada na nagninangas na may lilang apoy, mula sa ibaba hanggang sa itaas, isang lumilipad na tulak sa kalangitan. Path. Ang
Ang cultivation base ng Heavenly Emperor ay inilabas, tulad ng isang thunderbolt, ang mahabang espada ay naging purple light, at mabilis na bumulusok sa tiyan ng dragon. Umuungol. Gatlang M. Napasigaw si Jiaolong sa sakit, at ang malalaking luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Haha, nagtagumpay ako. Sa wakas ay nakahanap ako ng pagkakataon na pabagsakin ang demonyong dragon na ito. Senior brother, huwag masyadong agresibo. Mabigat ito, ang Flood Dragon ay napakabihirang, at kailangan itong gamitin ng Master bilang isang bundok upang mapaamo ito. Makapangyarihan si Kuya. Sa pagkakataong ito ay nakagawa tayo ng malaking kontribusyon, at tiyak na pahahalagahan ito ng Master. Haha. Sa sobrang saya nilang tatlo, tumingin sila ng ang nasasaktan at nabaluktot na si Jiaolong ay puno ng pag-asa para sa papuri. Biglang, naramdaman nila sa itaas ng kanilang mga ulo, mayroong isang nakakatakot na presyon na nagpang-inig sa kanila, at ang kanilang dugo ay agad na bumagsak sa lamig. Sino? Ang Heavenly Emperor Powerhouse na kilala bilang Senior Brother, at ang dalawang Heavenly King Junior Brothers ay biglang tumangala at nakakita ng eksenang nagpasindek sa kanila. Espada. Mayroong hindi mabilang na lumilipad na mga espada na tumatakip sa langit at araw. Hindi mabilang na mga espadang lumilipad sa antas ng espiritu, tulad ng isang buhawi ng mga espada, ang nakapalibot sa isang kakaibang tao. Ang lalaki ay may hawak na isang itim na higanteng espada, at ang kanyang katawan ay nasusunog sa nakakapasong gintong apoy. Ang galit at gininto ang liwanag sa kanyang mga mata ay tila daan-daang metro ang layo, na sinusunog ang kanilang mga kaluluwa. Tila isang malalim na boses mula sa kailaliman, na nagpapakita ng napakalakas na hangarin na pumatay. Kailangan mamatay kayong lahat. Kabanata 2078 Sword Treason. 2078. Nang makita niya ang malakas na The Woman Heavenly Emperor, tinusok ang tiyan ng dragon gamit ang isang espada, at nakita ang luha ng sakit na tumutulo mula sa sulok ng mga mata ng dragon. Ang galit ni Ye Fan ay parang pagsabog ng bulkan, at mahirap itong pigilan. Ang triple disintegration, ang pagkakawatak-watik ng sword intent, Ye Fan ay umasa sa patuloy na pagsisikap na linangin, kasama ang pagpapalakas ng Suzaku Shenwu ilang araw lang ang nakalipas, ang paggamit nito ay naging maayos. Bago maghintay para sa tatlong tao mula sa The Woman na magtanong ng ilang higit pang mga katanungan, iwinagayway na ni Ye Fan ang higanteng espada sa kanyang kamay, na nagutos ng libu-libong lumilipad na mga espada, at mabilis na nagtipon sa 8 higanteng dragon sa hangin. 8 Desolate Emperor Dragons. 8 Stegosaur ang natakpan pababa mula sa lahat ng direksyon, na direktang humaharang sa ruta ng pagtakas ng tatlo. Walang makakaalis sa kanilang tatlo. Hindi. Imposible. Emperor. Level Sword Intent. Sacred Realm Coercion. Ang Senior Brother ang pinakamalinaw na pag-iisip, malakas na nagpapaalala sa dalawang Junior Brothers, hindi ito isang bagay na maaari nilang labanan. Sa loob ng parehong antas, ang Emperor Level Sword Intent ay isang ganap na kalamangan, hindi pa banggitin na ito ay ang pamimilit ng Holy Land, na ganap na nagdurog sa kanilang pag-iral. Sumunod ka sa akin. Bilasan mo. Binati siya ng Heavenly Emperor, binunot ang high-grade Spiritual Level Flying Sword ni Zimang, at ginamit ang cultivation base ng Heavenly Emperor. Sa buong katawan niya na may mga purple na apoy, ang tatlo ay naging isang malaking trident ng lilang apoy, at lumipat patungo sa pagitan ng dalawang emperador na dragon. Nang makita ito, napagtanto ni Ye Fan na minamaliit niya ang bilis at kapangyarihan ng pinagsamang puwersa ng tatlo panlilinlang. Sinunod ng 8 Emperor Dragon ang tawag ng Sword Master at direktang binago ang direksyon ng paglangoy, naging paalang na bilog. Sa isang iglap, ang 8 Emperor Dragon ay tila naging Great Wall of Swords na patong-patong, at sila ay parang mga tansong pader at bakal na pader, na direktang humaharang sa lahat ng mga puwang. Magmamadaling lumabas ang tatlong The Woman Cultivator nang makita nila ang Stegosaurus na nakahiga, at may 4 na Stegosaur sa harapan nila, patong-patong. Senior Brother, hindi ito mapipilit. Ang malakas na emperador sa banal na kaharian ay mamamatay kapag hinawakan mo ito. Breakthrough. Ang lalong nagparamdam sa kanila ay ang unti-unting pagbalot ng Emperor Dragon sa buong espasyo, at ang 8 Emperor Dragon ay tila nagsanib sa isa, naging isang hola ng mga espada. Nakatayo si Ye Fan sa napakalaking spherical space, nakatingin sa mga lumilipad na espada sa lahat ng dako sa kanyang harapan, at lubos na nasisiyahan. Ang hakbang na ito, tawagin natin itong Dragon Sword Treason. Dapat kang makaramdam ng karangalan, gagamitin ko ang iyong dugo para gunitain ang pagsilang ng hakbang na ito. Namutla ang mukha ni Kuya, how holy is your excellency? Bakit mo gustong maging laban sa amin? Nasa ilalim tayo ng sekta ng mga ninuno ni Zishuan, at ang Panginoon ay isa ring malakas na tao sa banal na kaharian. Kung saktan mo kami, kapantay mo ang kaaway ng mga ninuno ni Zishuan. Lumiwanag ang higanteng espada, at mabilis na kumislap ang figure. Liwayway. Ang Heavenly Emperor, na ngayon palang nagsasalita, ay nasaroon na ng ulo. Isang sinag ng primordial spirit ng Heavenly Emperor ang tumakas sa takot. Umuungol. Ang galit na si Jiaolong ay kumawala sa mga tanikala.
Ang isa ay nag-alis at nagbuga ng isang subo ng apoy ng dragon, direktang sinusunog ang primordial na espiritu nito, ganap na nilipol ang espiritu at kaluluwa nito. Ang dalawang makalangit na hari ay bumagsak, at sinubukan nilang tumakas sa dalawang direksyon, anuman ang lumilipad na mga espada sa paligid. Gayunpaman, sa sandaling malapit na sila sa gilid ng kulungan ng espada, ang hindi mabilang na lumilipad na mga espada ay parang mga balang, na tumagos sa kanila ng buo. Ang dalawang bangkay na puno ng mga butas ay nabutas at naagnas sa ambon ng dugo. Sa ilang paghinga, ang emperador ng isang araw at ang hari ng dalawang araw ay pinatay na ni Yefan. Sa isang malaking alon ng kamay ni Yefan, libu-libong lumilipad na espada ang nagkalat at bumalik sa Sword God Ring. Guru. Isang hindi mapapantayang nasasabik na boses mula kay Jiaolong ang pumasok sa isip ni Yefan na may pakiramdam ng hinaing. Si Yefan ay napuno ng emosyon, huminga ng malalim, lumipad, at hinampas ng malakas ang gripo. Ikaw na sakam na ahas. Paano ka naririto? Ang dragon sa harap niya ay isang matandang kaibigan, si Xiao Jin, na minsan ay nagbahagi ng kasaganaan at kapahamakan, at naging isang buhay at kamatayang kaibigan. Bagamat halatang naging dragon si Xiao Jin, at nagbago ang kanyang hitsura, hindi nagbago ang aura na ito pagkaraan ng mga dekada. Nang marinig niya ang pamilyar na tono at tinawag ang kanyang amo, mas sigurado si Yefan. Nanatili si Tang Yuan sa balikat ni Yefan at gumawa ng nakakainis na, uuo, na tunog. Tila kilala ni Yefan ang dragon na ito at hindi ito makakain. Nakaramdam ako ng kaunting panghihinayang. Si Xiao Jin ay pinalo sa ulo, kahit na medyo masakit, sa halip, ang bibig ng dragon ay masayang bamuka. Master, miss na kita, kapag wala ka rito, madalas akong natatakot, nalulungkot. Nakita ni Yefan na ang sakam na ahas na ito ay talagang nagpakita ng kanyang tunay na damdamin at nagsimulang tumulo muli ng malalaking luha ng dragon. Ang lahat ay medyo maasim. Bakit ka umiiyak, libu-libong taong gulang ka na, at ilang dekada pa lang kayo nagkahiwalay, di ba? Nakangiting saway ni Yefan. Pagkatapos ay sinabi iyon, si Xiao Jin ay kung nasaan siya ngayon dahil nakilala niya ang master. Gayunpaman, ang master pa rin ang master, palaging napakalakas. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, hindi ako naghintay ng walang kabuluhan, alam ko na ang Panginoon ay dapat nabuhay pa. Napabuntong hininga si Yefan, tiningnan ang sugat sa tiyan ni Xiao Jin, at nakitang gumagaling na ito, at sinabing, okay na ba ang sugat? Okay na ang injury na ito. Kung hindi dahil sa pananambang nila, baka hindi na kaya nitong tatlong sari-saring buhok. Paano nila ako nakuha? Ang kanilang amo ang napupuot sa kanila, ang matandang tanga na iyon na nagngangalang Zishuan Patriarch. Pero kapag nandito na ang master, hindi na ako dapat mag-alala na mahuli ako bilang isang bundok, ang galing. Sasabihin na sana ni Yefan ang ano, nalaman kong napansin ng ilang tao ang paggalaw at yumuko, alam na iyon ng mga monghe mula sa The Woman. Kaya't agad na sinabihan ni Yefan si Xiao Jin na magtago, at lumipad muna para maghanap ng lugar at ipaliwanag ng malinaw ang bagay. Ang pagpatay ay maaaring gawin anumang oras, at ngayon ay sabik na siyang malaman kung ano ang nangyayari. Naunawaan ni Xiao Jin, at agad na naging mas maliit, naging isang asul gintong maliit na dragon, na kalahati lamang ng haba ng kanyang mga braso, napakapinong at maganda. Tumingin ito sa dumplings na nakahiga sa mga balikat ni Yefan, at medyo naguluhan, ngunit mabilis nitong sinabi kay Yefan na lumipad papunta sa isang posisyon sa ibaba. Pinag-isipan ni Yefan na kung gusto niyang pumatay ng tao dito, mas mabuting huwag na lang gamitin ang kanyang orihinal na anyo, kaya binago niya ang kanyang mukha sa mukha ni Leng Xingchen. Guro, nasa harap mo ang mahusay na pormasayon ng Red Lotus Gate upang protektahan ang bundok, pumunta muna sa tuyong posisyon, pagkatapos ay pumunta sa malumanay na posisyon. Itinuro ni Xiao Jin, ayon sa tiyak na ruta, biglang nagbago ang tanawin sa unahan, mula sa isang magulo na kagubatan sa bundok tungo sa isang sekta na may 12-12 ng mga pavilion. Ang mga pavilion at mga pavilion sa tabing tubig, mga inukit na beam at pininturahan na mga gusali, mga tulay na bato at mga slab na kalsada, umaagos na mga batis, at mga ulap at ambon ay parang isang fairyland. Ang tatlong malalaking karakter na, Red Lotus Gate, ay sinaunang mga karakter na Chino pa rin sa mundo. Kabanata 2079 na masyadong komplikado ang mga tao. 2079. Sa isang pavilion sa tubig, pagkatapos tumira si Yefan, nagtanong siya, Xiao Jin, kailan ka dumating sa Great Desolate Continent? Guro, halos 30 taon na ang nakalipas mula nang ako ay narito, sagot ni Xiao Jin. 30 taon. Kung gayon bakit ka nasa Red Lotus sect na ito, at bakit hindi nakasulat ang mga salitang ito sa Great Desolate Continent? Nagtataka si Yefan. Xiao Jin. Sumagot, Guro, dahil ang Red Lotus Saint na lumikha nitong Red Lotus Gate ay si Xiaoru ng Phoenix Clan. Ano? Natigilan si Yefan, narito si Xiaoru. Nadama na sa talento at lakas ni Xiaoru, hindi dapat maging problema ang makaligtas sa parusa. Sa hindi inaasahan, si Xiaoru ay hindi lamang dumating dito, ngunit lumikha din ng isang sekta sa paraiso. Iyon ay para sabihin, kahit nasa Heavenly Paradise, si Xiaoru ay isang top-level na Holy Realm powerhouse,
kung hindi, hindi siya kwalipikadong magsimula ng isang sekta. Hindi nakakapagtaka. Tinatawag itong Red Lotus Gate, at ito ay batay sa Red Lotus Burning Blood ng Phoenix Clan. Paano ang Xiaoru? Bakit hindi kinubkob ng Zuo Gate ang lugar na ito at hindi lumabas si Xiaoru? Sumimangot si Ye Fan. Napabuntong hininga si Xiao Jin, sinabi ng leader ng sekta na maglalakbay siya mahigit 20 taon na ang nakakaraan, at pagkatapos ay nawala. Simula noon, ang Red Lotus Sect ay naging deputy sect leader lamang. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, natuklasan ng labas ng mundo ang aming pinuno ng sekta ay hindi nakabalik sa mahabang panahon. Ang Zuo Sect ang pinakamalapit dito, kaya tinitingnan nila ang Red Lotus Sect. Ang taong ito ay ang ika-20 taon mula nang umalis si Xiaoru. Nagpa siya ang ninuno ni Zuo na hindi na siya babalik, kaya diretso na siyang nagsimula na ang pagkubkob. Kung hindi dahil sa kakaibang kakayahan ni Miss Yue sa mahika, nag-set up siya ng magandang porma sayon para protektahan ang bundok. At ang matandang ninuno na iyon ni Zishuan, na gustong muli ang mukha, ay hindi gustong makipaglaban sa isang taong wala sa banal na kaharian. Ang sekta, siya lang. Ipinadala ang kanyang pinakamatandang alagad upang manguna sa isang pagkubkob. Natatakot ako na hindi na natin ito kayanin. Hindi. Gayunpaman, ang pagpapanatili ng pagbuo ng proteksyon sa bundok ay nangangailangan ng maraming prehistoric na bato at tunay na enerhiya, at maaaring hindi tayo makatagal ng maraming araw. Sandali lang. Malakas ang tibok ng puso ni Ye Fan. Ikaw, kasasabi mo lang, Yue. Si Vivi ba yun? Oo, si Mistress Yue ito. Isa sa maraming mistress mo. Hihihi. Nakangiting sabi ni Xiao Jin. Yeah. Natuwa ang Fan, nakaligtas din si Yue sa parusa. Ito. Paano ito posible? Ang kanyang cultivation base ay napakababa sa simula, paano ang kanyang cultivation base ay mabilis na tumaas? Hindi lang si Mistress Yue ang dumating, si Miss Xiao Ziner ang nauna, si Mistress Rujiao mamaya, si Mistress Zimo at Mistress Yue ay nagsama, yeah. Naramdaman ni Fan ang buong sitwasyon sa sandaling ito. Lahat ay baliw na masaya. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang mga pamilyar na pangalan ay tila kahapon lamang, at tila maraming siglo na ang lumipas, at muling lumitaw ang mga ito sa kanyang buhay. Sa pag-iisip ng relasyon sa pagitan ng mga pinagkakatiwalaang ito, si Ye Fan ay maraming iniisip tungkol sa nakaraan. Sa katunayan, para kay Ye Fan, parang ilang buwan lang siyang hiwalay sa kanila. Dahil si Ye Fan ay nakoma sa loob ng ilang dekada, oras na para sa kanya. Naayos ito sa labanan sa araw ng katapusan sa Dharma King. Gayunpaman, ang mga pinagkakatiwalaang ito ay nahiwalay sa kanya ng higit sa kalahating siglo. Ang pagkakaiba ng oras na ito ay nagparamdam kay Ye Fan lalo na sa kahihiyan at pagkabalisa, na parabang siya ay isang pinagkakatiwalaan. Asawa, hindi sinasadyang iniwan ang kanyang asawa sa loob ng mahabang panahon, pakiramdam na walang magawa at nagkasala. Siya. Sobrang namimiss niya ang kanyang mga babae, ngunit natatakot siyang mapag-alitan at mapag-alitan ng mga ito, at mas natatakot na ang kanyang emosyon ay matuno ng panahon. Yeah. Hindi nagbago ang emosyon ni Fan, dahil pakiramdam niya ay ilang buwan na siyang wala. Paano ang tungkol sa babae? Mapapatawad ba nila ang kanilang sarili, at nasa puso pa rin ba nila siya? Ano? Naranasan na ba nila nitong mga dekada? Hindi alam ni Ye Fan, at hindi nang ahas na magtanong pa. Pagkatapos ng pagsabog ng lubos na kaligayahan sa kanyang puso, nagdagdag din siya ng maraming pag-aalala at kalungkutan. Master, ano ang nangyayari sa iyo, bakit ka nakasimangot? Hindi ka ba masaya na nandito ang mga mistress? Naguguluhan si Xiao Jin. Nagpout si Ye Fan, sabi ko. Xiao Jin, Ninger, Ziner, Weiwei at Jillian, galit ba sila sa akin? Matagal na akong malayo sa kanila. Susukuan ba nila ako? Hindi ko gusto. Ako, well. Medyo nalilito ngayon si Xiao Jin, na parang hindi niya maintindihan, Master, nabanggit mo na, mukhang hindi ka nila masyadong nababanggit sa mga taon na ito. Ako, hindi ko alam kung ano ang tingin nila sa iyo. Mukhang hindi gustong banggitin ng mga tao ang iyong negosyo. Ang puso ni Ye Fan ay lumubog sa ilalim ng lambak, at ang kanyang damdamin ng pagkawala ay hindi masabi. Oo naman. Pinalungkot ko ba ang mga babae? Hindi lahat ng babae, tulad ni Chu Yunyao, ay maaaring maging medyo walang malasakit sa mga emosyon, at maaaring gumamit ng pag-aaral ng agham upang manhid ng maraming bagay. Oo. Biglang nalungkot si Fan at napabuntong hininga. Wala man lang siya sa mood magtanong tungkol sa marami pang bagay. Parang pagkawala ng ilang emosyon sa isang iglap, hindi komportable si Ye Fan. Sino ka? Sino ka? Dito. Habang si Ye Fan ay naliligaw, apat na kabataang babae na nakasuot ng pulang damit na may tubig na hitsura ay lumipad pababa mula sa tuktok ng bundok at pinalibutan ang pavilion. Ang mga ito. Apat na babae ang pawang nasa kaharian na humuhubog sa espiritu, at hindi pa sila masyadong matanda, at lahat sila ay parang kaharap ang kaaway. Master, sila Hong Shu, Hong Ying, Hong Mian at Hong Zhu. Sila ang mga alagad na inampun ni Xiaoru noon. Marahil ay nakita kanila bilang isang estranghero at naisip na sila ay nanghihimasok. Turuan mo lang sila ng leksyon. Huwag mo lang patayin.
Si Yefan ay nasa mahinang mood, at ang kanyang kamalayan ay nagtanong, bakit gusto mo akong turuan ng leksyon? Hindi ka ba mula sa Red Lotus Sect? Bakit hindi mo ito ipaliwanag? Guro, huwag mong isipin na wala akong kabuluhan sa harap mo, ngunit ako pa rin. Paano mo makakausap ang munting disipulong ito? Ipinagmamalaki ni Xiao Jin ang kanyang ulo. Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at tumawa, ang taong ito ay kailangan pang ilagay sa isang istant. Kung gusto mong ipaliwanag mo lang. Huwag kang ang magsalita ng walang kwenta. Inabot ni Yefan at tinusok ang ulo ng ahas. Na si Yefan ay talagang, binubuli, ang kanyang sariling jawlong sa Zenshan, galit na galit si Hongxiu, tumigil ka. Anong ginawa mo sa aming patron saint? Sa mata ng ilang mga babaeng disipulo, ang hayop na tagapag-alaga ay naging napakaliit. Ang dignidad ng natatapakan ng ganito ay halos kontrolado ng mga kontrabida. Xiao Jin ay napaka-inosente, ito ba ang patron ng walang hiya? Ngunit noong nag-aatubili itong ipaliwanag kay Yefan, naisip ni Yefan na may mali. Sandali. Pagpapadala ng boses ni Yefan, paano mo ito pinaplanong ipaliwanag? Sabihin mo lang. Ikaw ang aking Panginoon, kasintahan ng may bahay, nakangiting papuri ni Xiao Jin. Sumimangot si Yefan, hindi kaya. Kung galit sa akin si Jillian at ang iba at ayaw sa akin, hindi ba ako walang hiya? Kung gayon, ano ang masasabi mo, guro? Si Xiao Jin ay sobrang nanlumo, ang mga tao ay masyadong komplikado. Hindi kasing galing ng mga halimaw nila. Kung gusto mo ito, maaari kang magmadali upang masakop ito, at maaari ka nalang mangitlog pagkatapos mong gawin. Anong uri ng pag-ibig? Anong uri ng pag-ibig? Kabanata 2080, Random Thoughts. 2080. Nag-isip sandali si Yefan, pagkatapos ay ibinuko lamang ang kanyang bibig at sinabing, hindi ako mula sa Zhuo clan, ako ang mga matandang kaibigan ni Ning Zimo, Nayan Rujiao, Xiao Ziner at Ling Yue. Tingnan mo sila. Nang sabihin ni Yefan ang mga salitang ito, nalungkot si Yefan at nanikip ang kanyang dibdib. Ilang buwan na lang para sa akin, bakit ang hirap makita ng mga pinagkakatiwalaan ko, at ang hirap pa ring magsalita? Nagtaka si Hongxiu, hindi ka taga Zewoman. Anong ebidensya ang mayroon? Tama. Bukod dito, pinuprotektahan ng pinuno ng sekta at ilang matatanda ang batas para sa mahusay na pormasayon. Gusto mo silang makita sa ganitong oras, sinasadya mo ba kaming sabotahe? Mahusay na formation. Tanong ni Hong Sakura. Mapait na ngumiti si Yefan, kung ako ay taga Zewoman, paano ako dadalhin ng iyong patron saint? Hindi ako sumali sa labanan, dapat ay naiintindihan mo ito. Dinala ka ng patron saint. Nagtatakang tanong ni Hong Mian. Ilang babaeng disipulo ang nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya, at wala silang nakitang sinumang sumusubok na pumasok sa mahusay na pormasayon, ngunit naniwala sila ng kaunti. Sa oras na ito, lumipad si Xiao Jin sa pool, at pagkatapos na maging higit sa 10 metro ang laki, tumanggo siya. Tumanggo ang Patronus, mukhang totoo, sabi ni Hong Zhu. Dahil matandang kaibigan siya ng ilang matatanda, maaari ko bang tanungin ang pangalan at pinagmulan? Tanong ni Hong Shu. Babuka na sana ni Yefan ang kanyang bibig para magulat, ngunit nang maisip niya ito, mali ito. Hindi niya magagamit ang tunay niyang pagkatao para kumilos sa lugar na ito. Bagamat malayo pa ang mararating bago ang Great Expedition, ang Emperor level na sword intent ay masyadong nakasisilaw para ihayag ang kanyang sarili. Sa desperasyon, walang ibang nagawa si Yefan kundi ang sabihing, ako ay taga-inferno, at mauunawaan nila ang sinabi mo. Sa ano? Si Hongxiu at ang iba ay hindi makapagsalita, saan nanggaling ang kakaibang wika? Ngumiti si Yefan, anyway. Makikilala nila ako kapag nakita nila ako, huwag kang mag-alala, hindi ko kailangang magsinungaling sa iyo. Sa katunayan, ang pinakasimple at bastos na paraan ay ang ibunyag ang kanyang cultivation, ngunit ayaw ni Yefan na makipagkitang muli sa mga babae sa ganoong bastos na paraan. Sa pagkakataong ito, naramdaman ng apat na disipulo na si Yefan ay palihim, at ang kanyang katawan ay puno ng kakaiba. Dahil isa na siyang matandang kaibigan, hindi man lang siya naglalakas loob na ipahayag ang kanyang pangalan, kaya ano ito? Saglit na nag-alinlangan si Hongxiu, at pagkatapos tingnan ang tatlong nakababatang kapatid na babae, sinabi niya, kung ito ang kaso, mangyaring sumama sa amin. Ngumiti si Yefan at tumanggo, sinundan ng apat na babaeng disipulo hanggang sa isang kuweba. Matapos makapasok sa loob, napagtanto ni Yefan na isa talaga itong piitan. Binuksan ni Hongxiu ang pinto ng metal na dungeon na may magic technique sa loob at sinabing, Your Excellency, hindi kami naniniwala sa iyo, ito ay talagang isang pambihirang panahon. Ang buhay at kamatayan ng maraming kapatid sa Red Lotus Sect ay nakataya, at kailangan nating mag-ingat laban dito. Sa makatuwid, ang iyong kamahalan ay nasa bago alisin ang hinala, mangyaring maghintay sa piitan na ito, at kapag ang ilang mga matatanda ay malaya, sila ay natural na pupunta upang makita ka. Sumimangot si Yefan, ngunit hindi nagsalita, at direktang tumalon sa piitan. Nang makitang napakahusay ng pagtutulungan ng apat na babaeng disipulo, malaki rin ang tiwala nila sa kanya.
Pagkatapos isara ang pinto ng piitan, sinabi ni Hongshu, "Kamahalan, mangyaring maghintay ng ilang sandali, magsusumbong ako sa mga matatanda." Pagkaalis ng mga babaeng disipulo, tumingin si Ye Fan sa paligid. Napag-alaman na medyo maganda ang lakas ng piitan na ito. Ang nakapalibot na lugar ay pinalakas ng mataas na temperatura na natutunaw ng mga bato, at napuno din ito ng iba't ibang mga spell. Gayunpaman, imposible pa ring i-lock si Ye Fan, at mga ordinaryong hari at emperador lamang ang maaaring makulong sa ganitong uri ng piitan. Kaya lang hindi naisip ni Ye Fan ang direktang pagtakas. Nasa komplikadong mood siya sa mga oras na ito. Kinuha niya ang tahimik na lugar na ito para mag-isip kung ano ang sasabihin sa mga babae. Aw! Tumalon si Tang Yuan sa kanyang mga balikat. Nagpagulong-gulong sa mga damo at mukhang naiinip. Bumantong hininga si Ye Fan, kumuha ng 2 malalaking piraso ng inukit na karne, at inihagis ito sa mga dumpling. Masaya ka pa, kumain ka lang at matulog maghapon. Hindi madaling maging lalaki. Tang Yuan, sinabi mo na ang mga babaeng ito ko, pagkatapos na mawalay sa akin sa loob ng maraming taon, ay gusto pa rin ako. The way, they don't mai-inlove ka ba sa ibang lalaki? Kung tutusin, akala ko siguro patay na ako, at hindi ko sila binigyan ng kahit anong status. Kung mayroon man, hindi ko sila masisisi. Kung tutusin, hindi ako sapat na mabuti. Hindi. Hoy! Hindi mo maiisip, baka magalit ka kapag nalaman nila. Si Ye Fan ay nakikipag-usap kay Tang Yuan mismo, na parang kinakausap niya ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, ang 4 na tao na may pulang manggas ay pumunta sa gitna ng Red Lotus Gate, sa labas ng pula at itim na tore. Naglakad si Hongshu sa unang palapag ng tore, na puno ng malaking bilang ng mga crimson column at isang lupa na gawa sa mga itim na bato. Sa pinakasentro ay isang malaki at komplikadong gintong bilog, na natatakpan ng lahat ng uri ng sinaunang panahong mga bato. Sunod-sunod na mga gintong rune, patong-patong, na umaabot sa 13 palapag ng tuktok ng tore, na nag-uugnay sa isang gintong bola ng liwanag. Sa paligid ng bilog, sa oryentasyong may 5 elemento, 4 na babae at isang lalaki ang nakaupo, at pinasok nila ang tunay na enerhiya patungo sa bilog. Nakita ko si Sect Master Dai, Elder Ning, Elder Ling, Elder Nayan, Elder Pei. Lumuhad si Hongshu sa isang tuhod at sinabi. Nakasuot ng red gold trimmed dress, na may mahabang buhok na nakatali, si Xiao Ziner, na may mas mature at matikas na ugali, ay nagbukas ng isang pares ng phoenix na mata. Hongshu, anong problema? Sinabi ni Hongshu, isang lalaki na nag-aangking pinuno ng sekta at ilang matatanda ang pumasok sa ating Red Lotus Gate. Mukhang pinapasok siya ng Patron Saint. Gusto daw niyang makilala ka. Matandang lalaki. Si Ning Zimo, na nakasuot ng mahabang lavender dress at long hair shawl, ay medyo pagod na nagsabi, nandito na tayo, saan tayo nanggaling? Dinala siya ni Xiao Jin. Si Ling Yue, na nakasuot ng plain na damit, ang kanyang mahabang buhok ay nakasuklay sa likod ng kanyang ulo at simpleng nakatali, ay medyo naghihinala, walang gumagalaw sa malaking pormasayon, at walang sinuman ang sumusubok na pumasok. Red Sleeves, ano ang pangalan niya? Magiliw na tanong ni Nayan Rujao na may maamong ugali sa isang esmeralda na palda at may bidad na bulaklak. Umiling si Hongshu, ang taong ito. Ayokong ihayag ang kanyang pangalan, sinabi niya na natural lang na malalaman ng ilang taong nakakilala sa kanya. Ano ba yung pinagsasabi mo? Since we're an old friend, bakit ayaw mong sabihin ang pangalan mo? Napakahirap para sa atin na mag-maintain ng malaking formation dito. Kung lalabas tayo sa isa, mabilis na manghihina ang malaking pormasayon, natatakot ako na hindi sinasadyang pahinin ang ating malaking pormasayon. Nag-alinlangan ng isang matanda na Pei. Maraming tao ang nag-isip, halatang nag-aalangan. Sa sandaling ito, biglang kumislap ang mga mata ni Ling Yue, oops. May umaatake sa ating formation. Napakalakas ng cultivation base ng taong ito. Agad na natuklasan ng lahat na bumibilis ang operasyon ng pormasayon, at ang kanilang tunay na enerhiya ay bumubuhos na parang tubig. Masyadong mabilis ang pagkonsumo nito. Kakaunti lang ang natitira nating prehistoric na bato. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na hindi tayo makakatagal ng kahit isang stick ng insenso. Nag-aalalang sabi ni Ling Yue. Paano ito biglang lumakas? Hindi kaya personal na dumating ang ninuno ni Zishuan? Nagtatakang tanong ni Ning Zimo. Malamang. Hindi ba niya gustong maging makaluma at hindi niya maiwasang lumapit? Sabi ni Elder Pei. Mapatla ang magandang mukha ni Nayan Rujiao, pwede ba? Gusto ba talaga nating magpaalipin ni The Woman? Kung talagang walang paraan, ayon sa plano, Zimo, Weiwei, Ajiao, ikaw at si Elder Pei, isama si Xiao Jin at ang iba pang mga disipulo ay nagmamadaling tumakas mula sa likod ng bundok. Tumakbo sa abot ng iyong makakaya. Tumakbo sa direksyon ng walang hangganang lupain, baka may pagkakataon. Mapagpasyahang sinabi ni Xiao Ziner, susubukan ko ang aking makakaya, baka maantala ako ng kaunti. Oras. Ito ang tanging paraan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.